Kabanata 1521 hanggang 1530. Kabanata 1521 ang kamangmangan ay walang takot. Mula sa tuktok ng Thousand Layer Hill, pagkatapos ng isang hakbang papasok sa space-time passage, tila 5 o 6 na segundo lamang ang lumipas bago lumapag si Yusuf Zok at mahigit 1,000 iba pa sa isang planeta. Kulay asul din ang planetang ito, at pagkalapag, lahat, kasama na si Yusuf Zok, ay agad na gumamit ng kanilang banal na kamalayan upang suriin ang buong planeta. Agad na nakita ng mga ekspertong ito mula sa Eternal Life Realm ang bituin sa loob at labas. May mga tao sa planetang ito na tila kontrolado ng isang imperyo. Hindi kalakihan ang kabuoang populasyon, mga ilang bilyon. Gayunpaman, medyo kakaunti ang mga mapagkukunan, dahil isa itong mortal planet. Maaaring may mga minahan ng ginto at pilak, ngunit balewala ang mga ito sa mga Diyos at demonyong bumababa mula sa Eternal Life Realm. Napakaraming tao, kahanga-hanga, bigla. Habang pinagmamasdan ng mga Diyos at demonyo ang planeta, isang masamang boses ang biglang narinig. Nang marinig ang boses na iyon, dumilim ang buong kalangitan at dumilim ang mundo. Demonyong dugo, ang lakas ng loob mo. Tumigil ka. Huwag mong saktan ang mga mortal dito. Buzz 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 buzz, ilang sinag ng gininto ang liwanag ang sumikat, direktang tumatagos sa kadiliman ng kawalan, na sinundan ng isang malakas na pagsabog. Kasabay ng pagsabog, biglang gumuho ang sky darkens at earth dims, na parang walang nangyari. Sus Mariosep, pakikialam. Lumipad ang blood demon pataas sa karamihan, nakakatakot na nakatitig sa mga nakikialam. Panay ang kunot noon ni Yusuf Zok sa sandaling ito. Ang kadiliman kanina ay ang blood demon na sinusubukang lumunin ang life souls ng lahat ng tao sa planetang ito, ngunit napigilan siya ni Jaden Macias at Javier Higgins, bukod sa iba pa. Whoosh 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 whoosh, isang grupo ng mga Diyos at demonyo kabilang ang Bone Demon, Blood Demon, Saint Master, at Heart Old Ancestor ang pumailanglang sa kalangitan, nakatayo sa tabi ng Blood Demon. Ang mga sinaunang Diyos at demonyo na ito, bukod sa 72 sikat, ay kinabibilangan ng halos 100 hindi gaanong kilala, na pawang mga Panginoong demonyo ang naghahari. Ngayon, automatikong nagsama-sama ang mga Diyos at demonyo upang maging isa. Jaden Macias, Javier Higgins, Archie Cortez, gusto nyo bang lumaban? Dinilaan ng dakilang emperador na demonyong Toro ang kanyang mga labi at sinabing, ilang bilyong mortal lang, lalabanan nyo ba kami dahil sa mga mortal na ito? Matandang Toro, ilang bilyong mortal lang, ang demonyong dugo ay hindi makakakuha ng malaking antas ng kultura kahit lumunin niya sila. Ngayon, lahat ng ninuno ng Dao ay nag-iipon ng biltod, ang paggawa ng mga ganoong bagay ay paglabag sa langit na Dao. Malumanay na nagsalita ang dakilang emperador Jaden Macias, nakasuot ng abuhing damit, nakatali ang buhok, may puting bigot at matatalim na mga mata, at may dalang espada sa kanyang baywang. Sa nakaraang kompetisyon sa pag-akyat sa bundok, siya ang nanalo ng unang pwesto, na nagpapahiwatig ng hindi maisip na lakas ng taong ito. Haha, lahat sila ay nagsasabing ikaw ang ninuno ng sangkatauhan, totoo nga. Sige, bibigyan kita ng mukha, hindi natin sila kakainin, tara na. Tumawa ng malakas ang dakilang emperador na demonyong Toro, saka humakbang palayo. Nako, sumunod naman ang ibang mga demonyong Panginoon. Umalis na rin tayo, mag-uusap pa tayo sa outer domain. Hindi na nagsalita pa ang mga Heavenly Emperor at hinabol ang mga demonyong Panginoon patungo sa dagat. Ang daming buhok ng lalaking ito. Nang lumipad din si Yusuf Zok patungong dagat, biglang lumipad ang Deadly Phantasm malapit kay Yusuf, kasabay nito, at sinabi ng may sarkastikong tono tungkol sa dami ng buhok ni Yusuf. Tunay ngang maraming buhok si Yusuf Zok ngayon, puno ng buhok ang dibdib, puno ng buhok ang mukha, puno ng buhok ang mga binti, na may makapal na balbas na parang isang lalaking masungit, isang tipikal na lalaking mabalahibo. Nagkunwaring gulat si Yusuf Zok habang nakatingin sa Deadly Phantasm, dahil alam niyang sinusuri ng karakter na ito ang kanyang realidad, posibleng may natuklasan siya, kaya nakumpirma niya ito. Gayunpaman, hindi niya makikilala si Yusuf Zok, kung makikilala man, magiging kakilakilabot ito. Kung malalaman ng lahat ng nandito na siya si Yusuf Zok, hindi na nila kailangang maghanap ng mga kayamanan o pakikipagsapalaran, para lang patayin siya,
uminom ng dugo, at kumain ng laman. Kaya dapat siyang maging maingat muli, at huwag talagang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa pag-iisip nito, bigla siyang tumawa ng malakas gamit ang magaspang na boses, na naririnig ng lahat, at nagtanong, "Ito, dapat ba kitang tawaging kapatid?" "Hehe, tawagin mo ako kahit anong gusto mo, pwede akong maging kapatid." Mahinahong sulyap ni Deadly Phantasm kay Yusef, na nagpapahiwatig na pwede akong maging babae kung gusto mo, makipag-date kung gusto mo, o maging lalaki, kahit ano ay kayang gawin. Nako, may mga taong ganyan, maligaw kayo, bakit ninyo ako kasuklaman, lumayo kayo, paanong may mga taong yin-yang sa Eternal Life Realm. Malakas na mura ni Yusef Zok, nakatitig ng may mga matang parang toro, tila malapit ng maggalit. "Tinatakot mo ako, natatakot ako." Tinapik ni Deadly Phantasm ang kanyang dibdib, nagpapakita ng takot na tingin. "Bahala na," mura ni Yusef, saka binilisan ang takbo. Hindi nagpatuloy sa paghabol si Deadly Phantasm, bagkus ay pumikit, medyo nalilito, hindi matukoy kung ito nga ba si Yusef Zok na nakabalat kayo. Sa likuran pa nila, mahigpit ding pinagmamasdan ni Landen Torres sina Yusef Zok at Deadly Phantasm, at ibinunyag ang kanyang mga hinala sa 8 dakilang pinuno ng angkan, na siyang nag-abiso naman sa 8 dakilang ninuno. Nang unang marinig ito, agad na naging mapagmatsyag ang 8 dakilang ninuno. Sa katunayan, misteryosong nawala si Yusef Zok, at pinagkadalubhasaan din ang makapangyarihang parasitic technique, kaya malamang na muling lumitaw ito nang nakabalat kayo. Kaya naman, ang misteryosong si Archie Cortez na ito ay maaaring si Yusef Zok na nakabalat kayo. Gayunpaman, hindi ito ipinahayag ng 8 dakilang ninuno, kundi nagpatuloy sa palihim na pagmamasid, marahil ay naghihintay ng iba pang mga pagkakataon upang subukan. Kung si Yusef Zok iyon, ang 8 ito ay magsasama-sama sana upang supulan siya. Ayon sa alamat, ang dugo at laman ng Giant Spirit Clan ay mga kayamanan sa mundo, ang pagkain ng isang kagat ay nagpapataas ng matinding lakas, antas ng cultivation, at iba pa. Kung tunay ngang si Yusef Zok, dapat silang humanap ng paraan para patayin siya at makuha ang kanyang laman at dugo. Kuwit, ilang sandali pa, lahat ng mga Diyos at demonyo ay nagkatawang tao bilang escaping light, sumisid sa ilalim ng dagat, at sa wakas ay natagpuan ang tinatawag na outer domain entrance sa pinakamalalim na bahagi. Ang pasukan ay talagang isang selyadong higanteng tarangkahang bato, na may nakasulat na 3 karakter na Rui Gate. Pagdating nila, nagkataong may natagpuan ang mga Diyos at demonyo sa harap ng pintuang batong ito. Sa kabila ng kanilang mortal na antas ng paglilinang, humigit kumulang 100, ay nasa antas ng paglilinang malapit sa Mahayana. Ang tunay na kamangmangan ay walang kinatatakutan, ang mahigit 100 maliliit na mortal na magsasakang Mahayana na ito ang malinaw na pinakakakilakilabot na presensya sa planetang ito, nasaksihan ang pagdating ng mahigit 1,000 tao. Lahat sila ay umungal at pinalibutan ang mga Diyos at demonyo. Gayunpaman, tuluyan silang hindi pinansin ng mga Diyos at demonyo, sa halip ay itinoon ang pansin sa tarangkahang bato na may nakasulat na Rui Gate. Hindi matukoy ng maliliit na mortal na tagapagsaka ang antas ng paglilinang ng mga Diyos at demonyo, ni hindi rin nagpakita ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang mga Diyos at demonyo, ngunit hindi sila nagmadaling kumilos. Matapos paulit-ulit na makita ang mga sinaunang Diyos at demonyo na ito, isang elder ang lumapit at nagsabing, "Kahit saan ka man nanggaling, ito ang ipinagbabawal na lugar ng aking dinastiyang Tianyo. Mayroon kang 3 hininga para umalis ka agad, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang pakundangan." Ilang dakilang Diyos at demonyo ang sumulyap sa maliliit na mortal na cultivator, pagkatapos ay iniwas ng dakilang emperador na demonyong Toro ang kanyang tingin, na nagsasabing, "Jaden Macias, tila napakalakas ng pagbabawal ng gate na ito, malakas ba itong pag-atake o sinira ang selyo?" Sirain ang selyo, ang malakas na atake ay maaaring magdulot ng pagyanig, hindi kayang tiisin ng planetang ito ang ating lakas. Walang pakialam ang Bull Demon at si Jaden sa mga mortal na maliliit na cultivator na iyon. At sa oras na ito, nagulat din ang maliliit na mortal na magsasaka, ano ang ibig sabihin ng hindi kayang tiisin ng planeta ang kanilang lakas? Ano ang ipinahihiwatig nito? Sige, kayong mga walang alam na bata, umalis kayo agad,
kung hindi ay lalamunan kayo ng buhay ng mga demonyong Panginoon na ito, talaga. Tila medyo mabait si Emperor Jade Yao, lalo na't nagbabala at umiling, habang mapait na ngumiti. Ako ang Corona Prinsipe ng Dinastiyang Tianyu, kahit sino ka pa, maglakas loob kang pumunta rito, kailangan mong magbayad. Bayaran mo ang nanay mo. Bago pa matapos ang prinsipe ng Corona, biglang iniunat ng galit na dakilang emperador na demonyong Toro ang kanyang dila. Sa isang iglap, direktang ibinalot ang prinsipe ng Corona sa kanyang bibig at nilunok ang kanyang tiyan. Ano? Naghahangad ng kamatayan. Ang mga magsasalita ay mamamatay. Paulit-ulit na inikat ng dakilang emperador na demonyong Toro ang kanyang dila ng 3 beses pa, nilunok ang 3 na akmang kikilos at magsasalita na. Walang pumihil sa kanya dahil ang mga mortal na maliliit na cultivator na iyon ay talagang pabaya, walang kaalam-alam sa sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1522 maliit na mataba. Natulala ang lahat ng tao sa tinatawag na dinastiyang Tianyu, dahil bigla nilang napagtanto na ang kanilang mga pagkakakilanlan, katayuan, antas ng cultivation, at iba pa, ay tila walang iba kundi utot sa paningin ng mga estrangherong ito. Niwalang ang interes ang mga taong iyon na makipag-usap sa kanila. Patay na ang Corona Prinsipe, at patay na rin ang elder, pangalawang elder, at ikatlong elder ng dinastiya, kaya't naiwan ang iba pang maliliit na cultivation ng Mahayana na tulala na parang mga manok na gawa sa kahoy, nakatayo sa kanilang mga lugar, hindi makagalaw o makaalis. Sa oras na ito, wala pa ring nagsalita sa kanila, at nagpatuloy ang talakayan ng Bull Demon Great Emperor at ni Jaden Macias. Mahusay ka sa pagbasag ng mga hadlang, kaya hayaan mo na lang, okay. Pabaya na sabi ng Bull Demon Great Emperor. Hindi basta-basta bagay ang harang na ito, hindi ito madaling masira. Kumunot ang noo ni Jaden Macias, ang ipinagbabawal na harang na ito ng Gate of Serendipity ay malamang na inilagay ng ninuno ng Dao. Ang madaling pagbasag nito ay hindi madaling gawain. Sige, nasa sa iyo ang desisyon, kung hindi ito gagana, puwersahan kang umatake. Walang pakialam na sabi ng Bull Demon Great Emperor. Hindi na nagsalita pa si Jaden, sa halip ay pinangunahan niya ang ilang tao patungo sa Gate of Serendipity, at maingat itong pinagmasdan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang sulyap, kumunot ang noo ni Jaden Macias at kakaibang lumingon upang tingnan ang iba pang mga tagapagtatanim ng Mahayana na hindi pa umaalis, na sinasabing, sinusubukan mo bang buksan ang Gate of Serendipity kanina? Patawarin ninyo kami, Ginoo, patawarin ninyo kami. Desisyon iyon ng mga matataas na opisyal, tumutulong lamang kami. Lumuhad ang lahat ng mga magsasaka ng Mahayana, kung saan ang pinuno ay isang matabang lalaking singkit ang mga mata na tila napakatapat. May tinatanong ako sa iyo, sumagot ka ng tapat. Sigaw ni Jaden Macias. Oo, 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 naghahanda kami para buksan ang Gate of Serendipity. Patuloy na sumagot ang maliit na matabang lalaki. Paano mo pala balak buksan yan? Nagtatakang tanong ni Jaden Macias. Gamit ang susi, at, may nakapasok na dati, ang mga labi ng nakaraang dinastiya ay nakapasok na sa Gate of Serendipity. Susi. May nakapasok na ba dati? Maraming sinaunang Diyos at demonyo ang nalito, mayroon nga kayang susi. Kung mayroon ngang susi, bakit sapilitang umaatake? Sabi mo may pumasok na dati. Sigurado ka ba? Gulat na tiningnan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ang maliit at matabang lalaki. Oo, positibo, positibo. Lumuhad sa lupa ang maliit at matabang lalaki, paulit-ulit na tumatango, at mahusay na sumasagot, nakisali rin ako sa paghabol sa mga labi ng nakaraang dinastiya, at nang maabyutin namin ito, kumuha ang mga labi ng isang susi, binuksan ang Gate of Serendipity, at pumasok lahat sa loob. Nang sinubukan naming pumasok, huli na ang lahat, 9 na susi na lang ang natira sa lupa. Noon, hindi namin mahanap ang mga butas, ngunit kalaunan ay maingat na hinuha at sinaliksik ng pinakamatalinong art master ng Imperial Bright Sect sa loob ng 3 buwan, at sa wakas ay nakahanap ng 9 na butas. Ngayon, papasok na sana kami. Nasaan ang susi at nasaan ang mga butas ng susi? Tanong ni Jaden Macias. Nasa Grand Elder silang lahat, sino? Itinuro ng maliit at matabang lalaki ang Bull Demon Great Emperor,
hindi makapagsalita dahil kinain ito ng buhay ng Bull Demon Great Emperor. Ano? Nilunok ba ito sa tiyan ko? Kailangan kong tingnan kung natunaw na ito. Agad na ipinikit ng Bull Demon Great Emperor ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata nang ibukan niya ang kanyang bibig at iluwa ang isang singsing, na pagkatapos ay dinurog niya gamit ang kanyang mga kamay. Clap 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 clap, may kabuuang 9 na singsing ang nahulog sa lupa, at ang kulay ng mga singsing ay kapareho ng sa Gate of Serendipity, at ang aura sa mga singsing ay tumutugma rin sa gate. Nasaan ang butas ng susi sa pintuang ito? Kinuha ng demonyong toro na dakilang emperador ang mga susi ngunit hindi niya mahanap, dahil walang butas ang tarangkahan ng Serendipity. May mekanismo. Nauutol na sagot ng maliit at matabang lalaki. Muling dinala ng mga sinaunang Diyos at demonyo ang kanilang banal na kamalayan patungo sa Gate of Serendipity, ngunit ang gate ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago-bago ng enerhiya, ni hindi nila makita kung nasaan ang mekanismo. Saan ang mga butas? Buksan mo ang mekanismo. Utos ni Jaden Macias. Oo. Naglakad ang maliit at matabang lalaki papunta sa Gate of Serendipity, pagkatapos ay kinagat ang kanyang daliri at idiniin ang kanyang daliri at dugo sa pinto ng isang punto. Kasabay ng isang ugong, nanginig ang Gate of Serendipity, pagkatapos, ang maliit at matabang lalaki ay nagsimulang patuloy na ituro ang Gate of Serendipity gamit ang kanyang daliri, na tila namumuno siya sa isang hukbo. At kakaiba, habang nakaturo siya ng walang direksyon, isa-isang mekanismo ang lumabas, pawang mga uka, tamang-tama para magkasya ang isang susi. Haha, salamat, hindi kita kakainin. Nang bumukas ang lahat ng 9 na butas ng susi, tinangay ng demonyong toro na dakilang emperador ang maliit at matabang lalaki, sabay-sabay na mabilis na inilagay ang 9 na susi sa mga ito. Langit-ngit, lalim-lalim-lalim, isang himala ang nangyari sa sandaling ito, sa sandaling pumasok ang 9 na susi sa uka, ang Gate of Serendipity ay nagsimulang umikot, at pagkatapos ay isang portal ng liwanag at anino ang lumitaw sa harap ng lahat. Kasabay ng isang whoosh, na unang pumasok ang Bull Demon Great Emperor, bilang unang emperador sa mga demonyo, hindi siya natatakot sa langit o lupa, kaya bakit siya matatakot sa tinatawag na domain sa kabila ng pinto? Ang iba pang mga sinaunang Diyos at demonyo ay hindi rin natatakot, tumatalon sa portal ng liwanag at anino, maging ang undead na halimaw at si Landon Torres ay natakot na mahuli sa isang hakbang, kaya isa-isa silang tumatalon. Sa loob ng wala pang 3 minuto, mahigit 1,000 tao na ang nakapasok. Pero hindi pumasok si Yusuf Zoc. Tama, hindi pumasok si Yusuf Zoc, hindi siya nasa sabik na sumugod sa loob. Hindi na katulad dati ang lalaking ito, kahit alam niyang may heavenly patching stone sa loob, pag-iisipan pa rin niya ng mabuti ang mga bagay-bagay bago gumawa ng kahit ano. Ang dahilan niya kung bakit hindi pumasok ngayon ay dahil pakiramdam niya ay may mali, na mali ang maliit at matabang lalaki. Ang maliit at matabang lalaki ay tila tapat at direkta, tila may mga sagot sa bawat tanong, ngunit sa intuition, naramdaman ni Yusuf Zoc na ang maliit at matabang lalaking ito ay kakaiba, kahit patay na ang lahat ng mga matatanda, kaya pa rin niyang mapansin at makasagot ng mahusay. Ang taong ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao, isa siyang henyo. Kasabay ng isang kalabog, ang Gate of Serendipity ay huminto ng 2 o 3 beses bago biglang sumara, at pagkatapos ay muling nahulog sa lupa ang 9 na susi. Nang mahulog ang 9 na susi, casual na dinampot ni Yusuf Zoc ang mga ito, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang maliit at matabang lalaki. Matalinong matalino, habang sumusulyap si Yusuf Zoc, biglang nag-iba ng posisyon ang lahat ng mga tagapagtanggol ng Mahayana, mabilis na nakapalibot kay Yusuf Zoc, at ang maliit at matabang lalaki ay napangisi, hindi ko inaasahan na may isa pang matalino. Anong ibig mong sabihin? Pinaglaruan ni Yusuf Zoc ang mga susi at sinabi. Walang ibig sabihin, bumuo kayo ng hanay. Ayaw makipag-usap ng husto ng maliit at matabang lalaki kay Yusuf Zoc, habang sumisigaw siya, biglang kumislap ang ulo ng lahat ng tao na may pulang ilaw, at pagkatapos ay ang pulang ilaw ay nagdugtong na parang lambat na parang butil upang bumuo ng isang pulang hola ng lambat, na direktang ikinukulong si Yusuf Zoc sa loob. Umiling si Yusuf Zoc at bumantong hininga, niloloko mo ba ang lahat ngayon lang?
Sinasadya mong buksan ang pintong iyon, at paalisan ang mga taong iyon ng walang palem. Saan mo sila ipinadala? Hahaha, syempre, wala nang patutunguhan. Kahit pa sila ay mga celestial na nilalang mula sa immortal realm, tiyak na mamamatay sila sa wala ng patutunguhan, at kailangan mo ring mamatay. Sama-sama kayong sumalpok, magpino. Tumawa ng malakas ang maliit at matabang lalaki at pamitik ng daliri, nagpadala ng apoy para atakihin ang kulungan ng lambat. Kalimutan mo na, dahil hindi ako makapagtanong, hahanapin ko na lang ng direkta ang kaluluwa mo. Gusto ko ring makita kung ano ang Gate of Serendipity. Napaangat ang mga labi ni Yusuf Zok, hindi siya gumamit ng lakas ng puso, hindi gumamit ng sining at pamamaraan, inabot lang niya ang kanyang mga kamay, at kasabay ng isang boom, ay nabasag ang pulang hola ng lambat, at sa sumunod na segundo, sa lubos na pagkabigla ng lahat ng maliliit na kultibasyon ng Mahayana, hinawakan ni Yusuf Zok ang leeg ng maliit at matabang lalaki. Magiging tapat ako sa iyo, hindi sila mga celestial na nilalang mula sa immortal realm kundi mga sinaunang Diyos at demonyo mula sa eternal life realm, isang pag-iral na mas mataas pa kaysa sa heavenly realm noong unang nagbukas ang langit at lupa, kaya kahit ipadala mo pa sila sa purgatorio, ang purgatorio ay masisira nila. Wika ni Yusuf Zok habang nakaturo ang daliri sa noo ng maliit na matabang lalaki, pagkatapos ay mabilis na bumalik ang buong alaala ng maliit na matabang lalaki na parang isang imahe sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1523 Higanteng Domain. Ruyi Star, Tianyu Dynasty, Ruyi Gate, Arthur Ross. Sunod-sunod na impormasyon ang nakuha ni Yusuf Zok, at nang sa wakas ay natapos na siya, hindi niya maiwasang mabigla, dahil ang maliit at mataba na si Arthur Ross na ito ay talagang gumawa ng ilang mga panlilinlang. Mayroon siyang katapangan na ipadala ang lahat ng mga naunang Diyos at demonyo sa Nine Heavens God Burning Domain. Tama, tinatawag itong Nine Heavens God Burning Domain, at sa loob nito ay puro apoy, walang katapusang apoy. Sino mang pumasok ay nagiging abo. Kasabay nito, ang Nine Heavens God Burning Domain ay kung saan pinaparusahan ng Ruyi Star ang masasamang nilalang, paminsan-minsan ay nagpapadala sila ng ilang makapangyarihang individual para sa pagpipino, at ngayon ay isang araw para sa pagpapadala ng mga tao para sa pagpipino. Siyempre, tiyak na hindi alam ni Arthur Ross na ang mga Diyos at demonyong iyon ay dalubhasa sa paglalaro ng apoy. Kung paano nagawa ni Arthur Ross na linlangin ang lahat ng mga Diyos at demonyo at ipadala sila sa kanilang kamatayan, iyon ay dahil sa Ruyi Gate. Bakit ito tinawag na Ruyi Gate? Dahil ang gate na iyon ay hindi sapilitang binubuksan, ni hindi rin ito binubuksan gamit ang siyam na susi. Ito ay dahil sa mga karakter na Ruyi, sa Ruyi Gate. Ang ibig sabihin ng Ruyi ay ayon sa ninanais ng puso ng isang tao. Ang gate ay maaaring makipag-ugnayan sa mga gustong pumasok sa pamamagitan ng mga kaisipan, at ayon sa gusto mo, magbubukas ito ng ilang lihim na lugar o ilang nakamamatay na ganap. Sa madaling salita, ang pagpasok sa gate na iyon ay isa lamang pakikipag-ugnayan sa kamalayan ng gate, katulad ng mahiwagang salamin sa isang kwentong engkanto, o tulad ng Ruyi Golden Cudgel. Ang gate na ito ay hindi nangangailangan ng anumang ipinagbabawal na pagbasag, ni hindi rin nangangailangan ng pagkasira. Ang simpleng palitan lamang sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan ay nagbibigay daan para sa malayang pagdaan. Sa alaala ni Arthur Ross, ang Ruyi Gate na ito ay kayang magbukas ng siyam na lihim na lugar at siyam na nakamamatay na lugar. Bilang dinastiyang Tianyu, ang mga pinuno ng planetang ito, ang pinakamakapangyarihang nilalang, ang mga matataas na opisyal ng dinastiyang Tianyu ay bihasa sa siyam na lihim na lugar sa loob ng Ruyi Gate. Ano ba ito? Habang masusing sinasaliksik ni Yusuf Zok ang alaala ni Arthur Ross, biglang nanginig ang buong katawan niya, na nagpapakita ng isang mukha na puno ng hindi makapaniwala. Dahil sa mga alaala ni Arthur Ross, kabilang sa siyam na lihim na lugar ang pinakamalaki na tinatawag na Hient Domain, kung saan nakatago ang isang napakalaking higanteng kalansay, isang braso. Sa kanyang alaala, hindi alam ang haba ng brasong iyon, kung saan ang limang daliri ay nagiging limang bundok, at ang lihim na lugar na ito ay isa ring ganap na ipinagbabawal na lugar. Sa kasaysayan ng dinastiyang Tianyu, kahit sa kasaysayan ng hindi mabilang na henerasyon na ang nakalilipas, isang tao lamang ang nakaligtas sa pagpasok dito, lahat ng iba pang mga pumasok ay nauwi sa kamatayan sa loob.
Ito ay puno ng panganib, na may hindi mabilang na likas na harang at hindi kilalang sinaunang mababanggas na hayop na gumagala sa lahat ng dako. Siyempre, ang mga mahiwagang kayamanan ay nasa lahat ng dako rin. Sa kasamaang palad, ang nag-iisang nakaligtas na iyon ay hindi kailanman nakapaglabas ng anumang kayamanan dahil minsang sinabi ng taong iyon na kahit isang maliit na bato roon ay hindi maaaring igalaw. Bawat bagay sa lugar na iyon ay may napakalaking grabidad, at kahit ang isang langgam ay madaling makapatay ng isang nanghihimasok. Ito na nga, agad na pagkumpirma ni Yusuf Zok, ito ang tinatawag na Outer Realm, at mayroon ding nakakagulat na bonus, maaaring nasa loob nito ang braso ng Giant Spirit God. Tuwang-tuwa si Yusuf Zok, buti na lang at naramdaman niyang may mali kaya nagpasya siyang manatili. Hindi siya nagmadali noong una dahil may siyam na susi, maaari siyang pumasok anumang oras, kaya hindi siya nagmadali. Gayunpaman, hindi na ako maaaring magtagal pa. Ang mga Diyos at demonyong iyon ay malamang na hindi magtatagal, wala pang 2 oras para makabalik. Walang ganap na patibong ng kamatayan na makakapidyo sa kanila, kaya kailangan ko agad pumasok. Nang maisip ito ni Yusuf Zok, nang inig ang buong katawan niya, pagkatapos ay diretso siyang pumasok sa pulang ilaw na bilangguan sa gitna ng mga natigil ang titig ng maliliit na tagapagsakatuparan ng Mahayana sa kalangitan, at humakbang patungo sa Ruyi Gate. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, nakipag-ugnayan sa Ruyi Gate ayon sa pamamaraang naaalaala ni Arthur Ross, pagkatapos ay kinagat ang dulo ng kanyang daliri, pinatulo ang Essence Blood sa sulok ng Ruyi Gate, at agad na nakipag-ugnayan sa Ruyi Gate sa pamamagitan ng kanyang isipan. Swoosh! Sa isang iglap, tila nakakonekta ang puso niya sa Ruyi Gate, isang pandama, at maging isang hindi pamilyar na boses ang lumitaw sa kanyang isipan, saan mo gustong pumunta? Ang boses na iyon ay walang buhay, walang anumang emosyon ng tao, napaka-mekanikal. Para sa higanteng nasasakupan, sabi ni Yusuf sa kanyang isipan. Clack, 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 habang ipinapadala ang mensahe sa isip niya, ginawa ng Ruyi Gate ang gusto niya, direktang bumukas, at inilantad ang kumikinang na portal. Ruyi, Ruyi, talagang ang Ruyi. Walang tigil na puri ni Yusuf. Ang pagbukas ng gate na ito ay nangangailangan lamang ng paggamit ng Essence Blood bilang gabay, pagkatapos ay pagtawag at pakikipag-ugnayan. Ang ibang paraan tulad ng pagbabawal ay hindi talaga epektibo. Mabilis siyang pumasok sa kumikinang na portal. Matapos siyang sumugod papasok, ang maliliit na cultivator ng Tianyu Dynasty, kasama na ang maputlang si Arthur Ross, ay tumakbo palayo, na dating inakala na sila ay mga immortal sa lower realm, kaya bilang mga cultivator ng Mahayana, bilang mga nangungunang eksperto ng Tianyu Dynasty, sa pamamagitan ng pag-set up ng isang formation at paggamit ng mga magic treasure at divine skills, maaari nilang labanan ang kanilang mga sarili, at makapatay pa ng mga immortal. Ngunit sila ay mali. Sinabihan sila na ang mga ito ay hindi mga immortal, kundi mga Diyos na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga sinaunang Diyos at demonyo, mga pag-iral mula pa noong unang panahon. Kaya bakit pa sila mag-aabala pang lumaban? Kailangan nilang magmadaling bumalik, pagkatapos ay dali-daling isama ang kanilang mga pamilya at iwanan si Ruyi Star, magtago sandali at mag-usap mamaya. Kuwit, kasabay nito, pagpasok ni Yusuf Zok sa kumikinang na portal, agad siyang lumitaw sa isang mabigat na mundo ng gravity. Ang mundong ito ay may gravity na hindi bababa sa daan-daang beses na mas malakas kaysa sa labas. Nakakagulat, ang mga gas sa loob ng mundong ito ay Chaos Chi. Oo, si Chaos Chi iyon. Mahalagang malaman na ang Chaos Chi ay umiral lamang sa simula ng mundo, pagkatapos mabuo ang mundo, naglaho ang Chaos Chi, ngunit ang mundong ito ay puno ng mayamang Chaos Chi. Wow! Tunay ngang napakagandang lugar, sa sobrang yaman ng Chaos Chi, anong kayamanan ang hindi mais-isilang? Siguradong napakaraming likas na espiritual na kayamanan. Labis na namangha si Yusuf Zok. At nang siya'y nabigla, biglang nanikip ang kanyang puso, pagkatapos ay kumabog ng malakas, at pagkatapos ay nagsimula itong kumabog ng malakas na parang kalabog, kalabog, kalabog. Kasabay ng pagtibok ng kanyang puso, ang mundo ay yumanig din ng ritmo. Oo, ang giant domain na ito ay kasabay ng tibok ng kanyang puso, at si Yusuf Zok ay may pakiramdam pa nga, isang pakiramdam na ang buong mundo ay buhay, na may tumatawag sa kanya, na tinatawag ang kanyang puso.
Ngunit ito ay napakalayo, ang bagay na tumatawag sa puso ay nasa isang napakalayong lugar. Nanginginig ang lupa, ginulat ang mga gumagala na halimaw at ibon, pagkatapos ay narinig ang ungol ng dragon, sumunod ang hindi mabilang na ungol, at mabilis na lumipad patungo sa kanyang kinaroroonan ang hindi mabilang na mga ilaw. Sa sandaling ito, biglang kumalma ang kanyang puso, at sa hindi maipaliwanag na paraan ay kumalma rin. Kasabay nito, sa labas ng mabituing kalangitan ng Rui Star, mahigit 1,000 sinaunang Diyos at demonyo ang sumugod pabalik. Nakabalik na sila. Walang lihim o lugar ng kamatayan ang makakakontrol sa kanila. Sus Mariosep, sa wakas ay natagpuan na natin, nailipat na tayo sa purgatorio, ang batang yan ay nakakagulat. Kakaiba ang sigaw ng dakilang emperador ng demonyong Toro. Ang mga sinaunang dakilang Diyos na iyon ay mukhang hindi kanais-nais din, ginagampanan sila ng isang maliit na figure sa mundo ng mortal, na ilipat sa pamamagitan ng kumikinang na portal na iyon patungo sa isang purgatorio, at pagkatapos nilang malagpasan ang purgatorio, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kawalan ng mundo ng mortal, pagkatapos ay nagsimula silang tumalon mula sa isang antas ng mortal patungo sa isa pa, hanggang sa matagpuan nila ang antas ng Rui Star na ito. Sa pagkakataong ito, kahit ang dakilang emperador Jaden Macias ay sumang-ayon na ang mga mortal na ito ay tunay na karapat-dapat sa kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1524 na mga sinaunang demonyong halimaw. Sa Giant Domain, hindi mabilang na sinag ng kinang ang papalapit mula sa malayo, at habang sila ay nagkikita, ipinakita nila ang kanilang mga sarili bilang mga gawa-gawang hayop. Sa katunayan, sa paningin ni Yusuf Zok, nakakita siya ng isang sinaunang higanteng dragon, na kasing laki ng asol na kaliskis na may nakasisilaw na kislap, ang katawan nito ay umaabot ng halos 100 zang, halos 1,000 metro ang haba, at isang gininto ang higanteng agila na ang mga pakpak ay nakabuka ng sapat upang matakpan ang buong kalangitan. Mayroon ding mga halimaw tulad ng kilin, mga halimaw na may ulong ahas at katawang tao, mga halimaw na may pakpak na may ulong leopardo, at marami pang iba, na may bilang na libo-libo. Kapansin-pansin, ang bawat halimaw ay naglalabas ng sinaunang hininga ng kaguluhan. Nang masaksihan ang libu-libong halimaw na ito, nang inag ang anit ni Yusuf Zok dahil ang aura ng mga halimaw na ito ay katulad ng sa mga super saint, na may ilan pang kapantay maging ng Heavenly Emperor. Ang kahariang ito, na nababad sa kaguluhan, ay palihim na nag-aalaga sa mga halimaw na ito, at sa paglipas ng panahon, natural silang nagbabago at nagiging mga sinaunang higanti. Umiiral sila sa Giant Domain na ito, mga nilikha ng isang bagong panganak na mundo, maihahambing sa mga sinaunang nilalang na parang emperador sa langit. Siyempre, wala ni isa man sa kanila ang nagkatawang tao, sapagkat ang mga tao ang mga primate, ang pinakamagaling sa lahat ng nilalang. Mga tao. Paano nakapasok ang isang tao rito? Siya ang may gawa ng gulo kanina. Anong nangyayari? Huwag nating kalimutan ang ating kapalaran. Oo, kahit sino pa siya, patayin mo siya. Patayin mo siya. Umungol, hindi siya makapaniwala, libu-libong sinaunang halimaw ang nakapagsalita ng lengguwahe ng tao, na mabilis na nagkasundo, kahit sino pa si Yusuf Zok, papatayin nila siya. Habang pumapailan lang ang Asher Dragon ay nagpakawala ng isang napakalaking ungol, 10 malasentor na halimaw ang sumugod, habang ang iba ay mabilis na umatras. Kumaibot ng malakas ang talukap ng mata ni Yusuf Zok sa sandaling ito, ang mga halimaw na ito ay bigla na lamang pumapatay ng walang anumang babala. Huwag kang kumilos, makinig ka sa akin, wala akong masamang balak. Swish 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 swish. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang 10 halimaw na parang sentor ay naghagis sa kanya ng mga sibat mula sa lahat ng direksyon. Mga sibat na bato ang mga ito, hinasa ng may kakaibang talas, at nang ihagis, tila nahati ang langit, at nagbanta ng mabasag ang lupa. Pakiramdam ni Yusuf Zok ay nakulong sa isang sitwasyon kung saan imposibleng makatakas, dahil ang 10 sibat na ito ay sapat na nakamamatay upang patayin ang tao at Diyos. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala. Habang nilulunok niya ang mga salitang hindi niya natapos, malakas na kumabog ang puso niya, inilalabas ang lakas ng tibok ng puso niya.
Kasabay ng isang ugong, isang pagsabog ng kinang ang lumabas mula sa kanyang dibdib, na bumuo ng isang singsing ng liwanag na bumabalot sa kanya. Sa sandaling ito, ang 10 sibat, na napakabilis, ay tumama sa kanya. Hindi alam ni Yusuf Zok kung kakayanin sila ng depensa ng kanyang puso, ngunit naghanda siya ng backup na plano, kung kinakailangan, patres siya sa dagat na asul at langit na may ulap. Bang 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 bang, malakas na tinamaan ng mga sibat ang depensa ng kanyang puso, na nagdulot ng mga nakayayanig na pagsabog, habang si Yusuf Zok, na nabibigatan, ay paulit-ulit na umubo ng dugo, ang napakalaking espiritong banal na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang puso ay nagsimulang hangina, ang liwanag na bilog ay nasa bingit ng pagbagsak. Poof! Habang inilalabas niya ang huling subo ng dugo, nawalan ng malay si Yusuf Zok, at ang bilog ay naglabas ng mga tunog ng pagkalabog, na nabasag sa sumunod na segundo. Mabuti na lang at nahadlangan niya ang 10 sibat na iyon, bagamat malubhang nasugatan dahil sa pagtalsik ng dugo, hindi siya namatay. Gayunpaman, nang sandaling iyon, habang ang buong pagkatao ni Yusuf Zok ay nagliliyab, nanginginig sa hangin na malapit ng bumagsak, hindi niya inaasahang napansin na ang lahat ng mga halimaw, kabilang ang mga malalaking hayop tulad ng dragon at ang ginintoang agila, ay huminto, nakatitig sa kanya. Hindi alam ni Yusuf Zok kung bakit, o kung bakit nila siya pinapanood, gayunpaman, nakaramdam siya ng takot, nang mapansin niyang ang mga kakilakilabot, ang mga tunay na titan, ay ang mga lumilipad sa itaas. Paano mo taglay ang huge spirit divine power? Biglang umungal ang napakalaking Asher Dragon, pagkatapos ay umikot muli, ang tingin nito sa kanya, napakaliwanag. Sandaling nag-atubili si Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang pinakalma ang kanyang isipan, inisa-isa ang lahat ng kanyang iniisip, dahilan para muling kumalabog ang kanyang puso. Boom 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 boom. Habang tumitibok ang kanyang puso, umalangaw-ngaw ito sa giant domain, na niyayanig maging ang lupa ng ritmo, kasabay nito, nagsimulang tumangkad ang katawan ni Yusuf Zok, humihinga ng isang beses na umabot sa mahigit 300 zang, at ang isa pang hininga ay umabot sa 1,000 zang, na ginagawang isang tunay na higanti na parang isang matayog na bundok. Ako ay kabilang sa lahi ng mga higanteng espiritu, natural na nagtataglay ng napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yusuf Zok, at lahat ng mga halimaw ay nanginig sa takot. Diyos ng higanteng espiritu, mali ba ang narinig namin? Sa wakas ay hinintay na namin ang iyong pagdating. Kalampag, kasabay ng nakakapanabot na boses ng dragon, 1,000 halimaw ang biglang lumapag, pagkatapos ay alinman sa yumoko o lumuhad, at same time na nagpatira pa. Napakurap-kurap si Yusuf Zok, patuloy na kumakabog ang kanyang puso, napagtanto niyang tila tama ang kanyang naging taya, ang mga halimaw na ito ay may koneksyon sa mga higanteng braso ng lugar na ito, maging sa lahi ng mga giant spirit. Ramdam nila ang napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu, at ang aura sa kanyang katawan. Huwag kayong maniwala sa kanya, wala na ang lahi ng mga higanteng espiritu, patay na ang Diyos ng mga higanteng espiritu, hindi na tayo makakatakas. Bigla, isang nilalang na parang daga ang sumigaw at naunang tumalon. Tama iyan, huwag kayong maniwala sa kanya, ang tagal na nating naghintay, hindi kailanman umiral ang lahi ng mga higanteng espiritu, napapahamak tayo rito. Isang pangalawang halimaw ang tumalon, isang higanteng itim na oso. Mapaniniwalaan mo lamang siya kung, bago mamatay, ibinigay sa atin ng higanteng espiritu ng Diyos ang kanyang kaisipan, kung balang araw ay may tutulong sa atin na magkatawang tao, at maging primate, ang taong iyon ang kanyang tagapagmana, ang taong iyon ang mangganguna sa atin palabas. Oo, maliban na lang kung tutulungan niya tayong magbago, bakit tayo luluhod sa kanya? Kalampag, pagkasabi nito, lahat ng mga halimaw ay tumayo, ngunit hindi na sila muling sumalakay, pinanatili ang kanilang pagkubkob kay Yusuf Zok, kung hindi niya sila matutulungang magbagong anyo, papatayin nila siya. At si Yusuf Zok, sa ngayon, ay nakalap na ng maraming kapakipakinabang na impormasyon, kabilang ang pamana ng Diyos ng mga higanteng espiritu bago mamatay, kabilang ang katotohanan na ang mga halimaw na ito ay hindi maaaring umalis dito, at kabilang ang kanilang pagnanais na maging tao ngunit walang kakayahang magbagong anyo. Tanging ang tunay na tagapagmana ng higanteng Diyos ng espiritu ang makakatulong sa kanila.
Pagbabago. Marahil ay kaya ko talaga. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok, habang nakatingin sa nag-iisip na dragon at sa gininto ang agila, ngumiti siya, mayroon akong dew of creation na makakatulong sa pagbabago sa iyo bilang mga primate, bilang mga tao, sino ang maglalakas loob na subukan? Sino ang maglalakas loob? Sandaling natigilan ang lahat ng mga halimaw. Kasabay nito, bumilis ang tibok ng puso ni Yusuf Zok, sa totoo lang, hindi siya sigurado kung matutulungan ng dew of creation ang mga halimaw na ito sa pagbabagong anyo, ngunit isang bagay ang sigurado siya, sino man ang lumamon sa dew of creation ay magiging alipin niya, isang nakatali na lingkod. Nakaramdam siya ng tensyon ngunit tuwa, tensyonado na tila walang tiwala sa lahat ang mga halimaw na ito, tuwang-tuwa na kung tunay niyang matutulungan ang kanilang pagbabago, malapit na siyang magkaroon ng mahigit 1,000 super enforcers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1525 Pagtubos. Sino ang maglalakas loob na sumubok? Dagdag ni Yusuf Zok ng isa pang pangungusap nang makita niyang nag-aalangan ang lahat ng mababanggas na hayop. Gagawin ko. Humakbang paarap ang higanteng dragon habang tahimik na nag-iisip ang iba. Tila siya ang pinuno ng mga halimaw dito, kahit papaano ang pinakamakapangyarihang presensya, kaya makatuwiran para sa kanya na gawin ang eksperimento, na nagpapakita ng katapangan at nagbibigay ng isang uri ng proteksyon para sa iba pang mga halimaw. Sige, huminga ng malalim si Yusuf Zok, at pagkatapos ay biglang nagpatak ng isang patak ng dew of creation sa dulo ng kanyang daliri, mabilis itong inihagis patungo sa bibig ng higanteng dragon. Hindi nagatubili ang asol na higanteng dragon, ang pagbabagong anyo sa anyong tao ay palaging pangarap ng lahat ng mga halimaw na ito, at ang kanilang kawalan ng kakayahang magbagong anyo ay isang sumpa na ipinataw sa kanila. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, matagal na silang naghihintay sa inapo ng Diyos ng higanteng espiritu, naghihintay sa pagdating ng tagapagmana ng Diyos ng higanteng espiritu, dahil kapag lumitaw lamang ang tagapagmana saka sila maaaring magbagong anyo sa anyong tao, saka lamang sila maaaring umalis sa kahariang ito upang gumala sa labas ng mundo. Kaya, kahit may panganib, kinailangang subukan ng pinuno ng Asher Dragon, dahil paano nila malalaman ang katotohanan nang hindi ito sinusubukan. Ang hamog ng paglikha ay nahuli sa kanyang bibig, at lahat ng mababanggas na hayop ay nagpipigil ng kanilang hininga. Pinapanood ang Asher Dragon sa matinding katahimikan habang nakatayo siya roon, walang sinasabi. Tila tumigil ang oras ng 1 o 2 segundo, pagkatapos ay biglang nanginig ng malakas ang asol na higanteng dragon, at sunod-sunod na tunog ng pagkalabog ang nagmula sa kanyang kalansay habang unti-unting napunit ang kanyang asol na balat. Ang lakas ng loob mo. Ang iba pang mababanggas na halimaw, nang makitang nabasag ang balat ng pinuno ng Asher Dragon, ay sumigaw sa galit. Iniisip na ang dew of creation ni Yusuf Zok ay nakalalasan at nilayon nitong patayin ang Asher Dragon, kaya agad silang naghanda para sumalakay. Tigil, nagbabago ako, nagbabago ako, nagbabago ako. Malakas na umungal ang Asher Dragon, sabik na inulit ng 3 beses na siya ay nagbabago. Nang marinig na siya ay nag-i-evolve, lahat ay natulala, ang Asher Dragon ay maaari pa ring mag-evolve. Paano iyon naging posible? Lagok. Putok, 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 nagpatuloy ang tunog habang ang asol na balat ng dragon ay sumabog, nag-transform sa napakaraming kulay, umiikot sa kanya, at ang dragon ay nagsimulang lumiit. Sa paningin ng lahat ng mababanggas na halimaw, habang lumiliit ang Asher Dragon, tumubo ang mga binti, braso, at ulo nito. Sa loob ng wala pang 2 hininga, isang perpektong lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa harap ng lahat. Hubad na hubad, kahanga-hanga at malakas, ang buong katawan ay nagniningning, na may iba't ibang kulay na liwanag na umiikot sa kanya. Ginamit ni Yusuf Zok ang kanyang isipan upang makaramdam at natuklasan niya na ang Asher Dragon ay tunay ngang nag-ebolusyon, ngunit hindi ito ang aura ng isang Dao Ancestor, bagaman hindi ito nalalayo. Hindi siya nag-evolve at naging isang Dao Ancestor, hindi tulad ni Peter Lopez, sa hindi malamang dahilan. Ha ha ha. Tiningnan ng Asher Dragon ang perpektong katawan nito at tumawa ng malakas, pagkatapos ay direktang lumuhad sa harap ni Yusuf Zok, ako. Huwag ka nang magsalita, sa susunod. Biglang putol ni Yusuf Zok sa Asher Dragon dahil ayaw niyang malaman ng iba na sa sandaling ito, ang Asher Dragon ay naging alipin na niya,
at ang dragon ay sapat na matalino para yumuko ng bahagya kay Yusuf Zop. Nagbagong anyo sa anyong tao, naging isang mas mataas na nilalang, Diyos ko. Siya talaga ang tagapagmana ng Diyos ng mga higanteng espiritu, kaya nating magbagong anyo bilang tao, maging mas matataas na nilalang. Maaari na nating lisanin ang kaawa-awang lugar na ito, maaari na tayong maglakad sa kalangitan. Bilasan mo, ibigay mo sa akin ang hamog ng paglikha. Ibigay mo sa akin. Gusto ko rin ito. Lahat ng mababanggas na halimaw ay biglang sumugod kay Yusuf Zop. Hindi mo kailangang magmadali, pumila kayo ng paisa-isa, hindi nyo ba alam ang kahalagahan ng kaayusan? Pumila kayo. Nagpakita si Yusuf Zop ng makapangyarihan na kilos at nagutos ng may seryosong mukha. Hindi nagalit sa kanya ang mababanggas na halimaw na iyon, sa halip, agad silang pumila isa-isa. Tumayo ang Asher Dragon, nanginig ang buong anyo niya, at biglang umatras ang aura niya nang maglaho ang makulay na liwanag, at lumitaw ang isang patong ng asol na damit, isang ilusyon ng damit ng tao, hindi totoo. Mabilis na sinimulang ihampas ni Yusuf Zop ang Dew of Creation, at lahat ng mababanggas na hayop ay sabik na sinalo ito ng nakanganga na parang uhaw na uhaw. Pagkatapos mong lunukan ang hamog ng paglikha, agad kang magbabago, gayunpaman, pagkatapos ng ebolusyon, huwag kang makipag-ugnayan sa iba, tumayo ka lang sa likuran ko. Bilin ni Yusuf Zop sa iba pang mga halimaw habang patuloy niyang ipinamamahagi ang hamog ng paglikha. Matapos magpatak ng mahigit 1,000 patak ng Dew of Creation, bumagsak si Yusuf Zop sa lupa. Nang mga sandaling iyon, ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. Dahil siya ay nasugatan at nagdurugo na, may mahinang lakas ng puso, at nakapaglabas na ng mahigit 1,000 patak ng Dew of Creation, ang kanyang enerhiya at espiritu ay tuluyang naubos, na nag-iwan sa kanya na masyadong mahina para tumayo. Napakalaki ng konsumo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, may mga bagay tulad ng Great Divine Peach sa kanyang Blue Sea at Cloud Sky, kaya tamad siyang kumuha ng isang Great Divine Peach at sinimulang kainin ito, pinapanood ang sunod-sunod na pagbabago ng halimaw sa anyong tao. Samantala, hindi niya mapigil ang mapangiti ng abot-tenga, napagtanto na tama nga ang ginawa niya, na nagbunga ng hindi inaasahang kagalakan. Dahil ang mga halimaw na ito ang kanyang mga alipores, ano pa ang dapat niyang katakutan bukod sa mga ninunong daw na iyon? Kaya niyang maglakad sa mundo ng may kapangyarihan. Sa loob ng wala pang kalahating oras, 1,240 tao ang sabay-sabay na tumayo sa harap niya, at lahat sila ay muling lumuhad, malakas na ibinunyi siya bilang kanilang Panginoon. Napakahirap niyang nalupig ang mga malalaking halimaw na ito. Siyempre, hindi ito dahil sa hindi sapat ang talino ng mababanggas na halimaw, ito ay ang kanyang kapalaran, ito ang ibinabala sa kanila ng Diyos na higanteng espiritu, ang kanilang tunay na pagnanais na maging tao, at ang kanilang pag-asa sa kanya na umalis, kaya ang lahat ng mga kondisyong ito ay pinagsama-sama ang naging dahilan upang maging matagumpay ang kanyang pagkolekta ng halimaw. Sige, tumayo ka. Hindi kita ipipilit hanggat mananatili kang tapat, huwag kang mag-atubiling gumalaw at maranasan, tamad na sabi ni Yusuf Zop. Salamat po, Guro, yehey. Napatalon ang lahat sa tuwa. Ehwa, pwede na tayong magkasama. Whoosh! Nakita ni Yusuf Zop ang isang lalaki at isang babae na nagyayakapan, pagkatapos ay kumurap. Naalala niya na ang lalaki ay dating isang itim na oso, at ang babae ay isang puting crane. Ang itim na oso at ang puting crane ay nagmamahalan, ngunit hindi sila maaaring magsama dahil hindi pa sila naging anyong tao, hindi pa sila makapag-asawa o magkaroon ng mga anak. Ngayong sila ay naging tao na, maaari na silang magkaanak. Ito ang benepisyo ng pagiging tao. Hindi lamang ang itim na oso at ang puting crane, kundi marami pang ibang magkasintahan ang umiiyak din sa tuwa. Asher Dragon, mahigit 1,000 lang ba kayo sa mundong ito? Biglang tanong ni Yusuf Zop. Oo, mahigit 1,200 lang kami, pero ngayon, lahat kami ay nakarating na sa antas ng emperador, at sina Goldie, Blackie, Whitey, Neil, at ako ay nakarating na sa kalahating hakbang na kaharian ng Dao Ancestor. Sagot ni Asher Dragon. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zop. Hindi rin natin alam, simula nang magkaroon tayo ng memorya, alam nating naselyuhan na tayo rito, hindi na makaalis, hindi na makapag-upgrade,
hindi na makapag-transform sa anyong tao. Kahit na may magulong espiritual na enerhiya rito, wala itong silbi sa atin, maaari na lang tayong maghintay para sa pagtubos, ang pagtubos ng tagapagmana ng Diyos ng higanteng espiritu. Nandito ba ang braso ng higanteng Diyos na espiritu? Bakit nandito ang braso ng higanteng Diyos na espiritu? Paano nabuo ang lugar na ito? Hindi rin natin alam ito, bago ang ating kasalukuyang mga alaala, wala tayong maalala maliban sa pagiging narito at naghihintay ng pagtubos. Umiling ang Asher Dragon. Naiintindihan ko, nasaan ang braso ng Diyos ng higanteng espiritu. Dalhin mo ako roon, dali. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, sa lalong madaling panahon, maraming eksperto ang maaaring pumunta rito, kaya kailangan ko munang makuha ang braso ng Diyos ng higanteng espiritu, at saka, mayroon bang heavenly patching stone dito? Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1526 malapit ng guho ang dimensyon. Heavenly Patching Stone. Ano ang Heavenly Patching Stone? Tanong ni Yusuf Zok tungkol sa Heavenly Patching Stone, ngunit tila nalilito sina Asher Dragon at ang iba pa, hindi pa nila naririnig ang terminong iyon. Ito ang Merit Stone, paliwanag ni Yusuf Zok. Merit Stone. Sa pagkakataong ito, nagulat si Asher Dragon at ang iba pa, dahil narinig na nila ang tungkol sa Merit Stone. Meron ka ba niyan? Kinakabahang tanong ni Yusuf Zok. Hindi, agad na umiling si Asher Dragon. Ang Merit Stone ay mahalaga para makamit ang Tao Ancestor. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng Power of Merit makakamit ng isang tao ang katayuan ng Tao Ancestor. Kamakailan lamang, binigyan kami ng Dew of Creation ng aming Master, kaya sa teorya, makakamit naming 5 ang katayuan ng Tao Ancestor, ngunit kulang kami sa merito, wala talagang merito, kaya maaari lamang kaming maging half-step Tao Ancestors. Ang Merit Stone ay naglalaman ng Power of Merit. Hindi ba't dapat may Merit Stone sa Giant Domain? Hindi mo ba nakuha yan? Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Dati may mga Merit Stone dito. Huminga ng malalim si Asher Dragon. At napakarami nila, para itong isang malaking bundok kung saan nakatambak ang lahat ng Merit Stones. Ngunit noon, hindi namin sila nakuha at tanging buntong hininga na lamang ang aming nagagawa sa paghanga. Kalaunan, lahat ng Merit Stones ay natunaw sa isang gabi, sa hindi malamang dahilan. Natunaw na lahat, natigilan sandali si Yusuf Zok. Sa paanan ng bundok ng 5 elemento, at sa bundok ng 5 elemento ay matatagpuan ang 5 daliri ng higanteng Diyos ng Espiritu, malamang ay hinigop ito ng bundok ng 5 elemento, ngunit hindi tayo maaaring makapasok sa bundok ng 5 elemento. Tara, dalhin ninyo ako roon. Naiinip na hinimok ni Yusuf Zok ang mga demonyo na dalhin siya sa dakilang bundok ng 5 elemento. Guro, sumakay ka po sa likod ko. Si Goldie, na kilala rin bilang Gininto ang Agila, ay biglang nanginig at nagiba ng anyo bilang isang napakalaking agila, kung saan tumalon si Yusuf Zok. Ang iba ay nagtipon sa paligid ng Golden Eagle, sinasamahan si Yusuf Zok at lumilipad patungong Timog Silangan. Ilang sandali pa, nakarating ang grupo sa isang malawak at matayog na hanay ng bundok, na ang lapad ay tila walang katapusan sa isang sulyap, at ang haba ay umaabot hanggang sa hindi alam. Kumakabog ang puso ni Yusuf Zok dahil sa sandaling ito, tila ginagabayan siya ng kanyang puso ng sabik, madamdaming hinihimok siyang sumulong. Ito ang panimulang punto ng braso ng Giant Spirit God, mula rito hanggang sa dulo, nasa ibaba ang mga labi ng kalansay ng braso, at sa lokasyon ng 5 Elements Mountain ay ang dulo. Pagpapakilala ng Asher Dragon. Naiintindihan ko, sige lang. Tinapik ni Yusuf Zok si Goldie sa ilalim niya, at nagpatuloy ang grupo sa pagsulong. Kuwait. Samantala, sa lokasyon kung saan naroon si Yusuf Zok at ang iba pa kanina, biglang kumislap ng paulit-ulit ang liwanag, kasunod ang mahigit 1,000 sinaunang Diyos at demonyo na sunod-sunod na pumapasok. Mas maaga pa ang pagpasok ni Archie Cortez. Talagang nagbabalak ang taong iyon, wala sa amin ang nag-akala na lilanlangan tayo ng batang practitioner na iyon. Haha, hindi bale, paano kung maaga siyang pumasok? Ang mga magic treasures at mga bihirang kayamanan ay nakukuha ng mga nakatadhana. Sige, lahat, magsisimula na ang ating kapalaran. Palm. Palm.
Ang ilan sa mga sinaunang Diyos at demonyong ito ay nagpaalam, habang ang iba ay umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi nakakagulat na mabilis silang nakapasok dito, tutal, dahil umiiral pa rin ang Celestial Empire, kaya nilang bigla ang hulihin ang isang eksperto mula sa Celestial Empire, hanapin ang kanilang kaluluwa, at matutunan ang lahat. Di nagtagal, mabilis na natuklasan ng nagkalat na mga Diyos at demonyo ang matayog na hanay ng bundok. Bago pumasok, nakatanggap sila ng mga lihim na tagubilin mula sa iba't ibang ninuno, dahil alam nilang narito ang mga labi ng kalansay ng higanteng Diyos ng Espiritu, kaya nang makita ang hanay ng kabundukan, agad nilang nakumpirma na ang paanan ng hanay ng kabundukan ay naglalaman ng mga maalamat na labi. Hanapin ang pasukan, kunin ang mga labi. Marami ang nagsimulang bumaba sa kabundukan, naghahanap ng paokang mapapasukan, habang ang iba ay patuloy na lumilipad sa kabundukan. Tunay na napakalawak ng giant domain, at ang braso ng giant ay tunay ngang mahaba, kahit na lumilipad ang Golden Eagle at kasama ang lahat ng malalaking demonyo, lumipad pa rin ang grupo ng 2 araw at gabi bago tuluyang nakita ang sinasabing 5 Elements Great Mountain. Ang bundok ng 5 elemento ay tila nasa dulo ng abot tanaw, nakatayo sa dulo ng hanay ng bundok na may 5 matatayog na taluktok na lumilitaw mula sa hangin, 4 na taluktok ang nakahanay, na may isa pang taluktok sa gilid. Mula sa itaas, ito nga ay kahawig ng isang braso, isang kamay. Nandito na tayo. Matapos lumipad ng sapat na katagalan para sa isang tasa ng tsaa, narating ng grupo ang paanan ng bundok ng 5 elements. Ang bundok ng 5 elemento ay luntiang may mga halaman, na may mga bukal na bumubulwak sa mga bundok, na bumubuo ng 5 talon, at mayroong isang malalim na lawa sa ilalim ng mga bundok, kung saan ang tanawin ay kaakit-akit, at ang mga ibon ay umaawit sa gitna ng mga bulaklak. Ang bato ng karapatang dapat ay nasa malalim na lawa na ito, ngunit nawala ito sa isang gabi, at mayroong isang malakas na paghihigpit dito, hindi tayo maaaring makapasok sa guwang na ito sa bundok. Hindi makakapasok. Tumingin si Yusuf Zok kay Asher Dragon. Hindi makakapasok. Umiling si Asher Dragon, sabay turo sa pool. Hindi man lang natin maabot ang gilid ng tubig. Bakit hindi mo maabot? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zok. Nang papalapit na kami sa gilid ng pool, dumanas kami ng mga hindi kilalang pag-atake, mga napakalakas, marami na ang namatay noon. Titingnan ko. Tumalon si Yusuf Zok mula sa Golden Eagle, lumapag ng diretso sa gilid ng pool, at hindi niya napansin ang anumang hindi kilalang mga pag-atake. Yumuko pa siya para humigop ng tubig bukal, kalmado ang lahat. Walang atake. Lumingon si Yusuf Zok. Ito. Nagpalitan ng kakaibang tingin sina Asher Dragon at ang iba pa, pagkatapos ay sinubukan ng Asher Dragon na sumulong, papalapit kay Yusuf Zok. Gayunpaman, nang 3 hakbang pa lamang siya mula sa gilid ng pool, biglang tumigil ang aalan-alon na tubig sa pool, ang ibabaw ay naging napakalma, at isang di nakikitang puwersa ang lumitaw mula sa kung saan, direktang tinamaan ang Asher Dragon. Puff! Kahit na isa ng half-step tao ancestor ang Asher Dragon, nang atakihin siya ng di nakikitang puwersa, samuka siya ng dugo at lumipad, mukhang magulo. Ayan na, ganyan tayo inaatake, lumapag si Asher Dragon at, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig, ay nagsalita. Naiintindihan ko, maghintay ka rito habang sinusuri ko ang pool, at kung may lumitaw na mga tagalabas, huwag mo silang hayaang lumapit sa tubig. Oo, sinunod ng mga demonyo ang mga utos, pinalibutan ang lawa. Tumalon si Yusuf Zok sa pool at naglaho, mabilis na sumisid pababa. Napakalalim at malamig ng lawa, at matapos sumisid ng halos 10,000 metro, nakita niya sa ilalim ng lawa ang isang kuweba sa ilalim ng tubig, isang natural na nabuong kuweba. Maaaring ito na ang daanan papunta sa braso ng higanti, Terra na. Nasa sabik na sigaw ni Yusuf Zok, saka direktang sumisid. Sa sandaling pumasok siya sa kuweba, biglang nayanig ng malakas ang buong giant domain, lalo na ang Infinite Arm Mountain Range, na nagsimulang gumuho, at sabay-sabay na gumuho ang 5 taluktok. Anong nangyayari? Natigilan ang mga naghahanap ng pasukan sa gilid ng bundok o mga lumilipad sa kabundukan, gulat na gulat sa nanginginig na giant domain. Mahigit 1,000 sinaunang dakilang demonyo na nagbabantay sa lawa ay lumipad din sa kalangitan dahil sa takot. Dahil ngayon,
hindi lang ang hanay ng bundok ng braso at ang pagguho ng Five Elements Mountain ang sitwasyon, ang buong giant domain ay patuloy na nanginginig, ang kalangitan ay nagpapakita ng maraming bitek sa time-space, parang kidlat, lubhang nakakatakot, na parang ang kaharian ay malapit ng mabasag anumang oras. Hindi maganda, tila naghihiwa-hiwalay na ang kaharian na ito. Nakaramdam ng panganib ang mga Diyos at demonyo, matinding panganib, kung mawasak ang kaharian, lahat sila ay mamamatay sa loob. Paano nangyari ito? Kara-rating lang natin. Oo nga, paano nangyari ito? Lahat ng mga Diyos at demonyo ay hindi mapakali, dahil kara-rating lang nila, nagsisimula pa lang maghanap ng kapalaran, kaya ang pagkawasak ng kaharian ay talagang nagkataon lamang at hindi kanais-nais. Kasabay nito, sa kaibuturan ng isipan ni na Asher Dragon, Goldie, at lahat ng mga dakilang demonyo, isang boses ang umalangaw-ngaw, lahat kayo, dali, umalis kayo sa giant domain na ito sa pagitan ng time-space rift. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1527 Pagsasanib ng kanang braso. Kung sakaling gumuho ang isang dimensyon, kahit ang ninuno ng Dao sa loob ay hindi makakaligtas sa sandaling ito ay mapire-piraso. Kaya, maging ang mga sinaunang Diyos at demonyo o ang mga malalaking halimaw na iyon, alam nilang lahat na kailangan nilang mabilis na umalis sa lugar na ito. Kung hindi, ang isang huling pag-alis ang magiging pinakamalaking sakuna sa kanilang buhay. Dati, wala ni isa sa mga dakilang demonyo ang makakatakas sa giant dimension na ito, ngunit ngayon habang gumuguho ang langit at lupa, sunod-sunod na lumilitaw ang mga bitek sa space-time na parang kidlat. Kaya, kailangan na lang nilang sumisid sa isang space-time rift upang pangalagaan ang kanilang buhay. Kung tungkol naman sa kung saan sila dadalhin, wala silang pakialam, dahil mayroon silang malawak na divine skills, hanggat wala sila sa giant dimension na ito, maaari silang mabuhay. Ang mga sinaunang Diyos at demonyo ay labis na ayaw umalis, lalo na ang 72 dakilang Diyos, 72 ulo ng demonyo. Sa simula ay plinano nilang ipakita ang kanilang husay sa giant domain na ito, naghahanap ng mga merit stone, naghahanap ng mga likas na espiritual na kayamanan, at naghahanap ng mga hindi kilalang supreme rarities. Ngunit, pagkatapos ng wala pang 3 araw na pamamalagi rito, ang dimensyon ay nakatakdang gumuho, na magpapagalit at magpapalungkot sa bawat isa sa kanila. Siyempre, kailangan nilang umalis, dahil ang huling pag-alis ay nangangahulugan na hindi na sila kailanman makakaalis, hindi na nila kayang tiisin ang pagbagsak ng dimensyon, na siyang tunay na apokalipsis. Kapag nawasak na, lahat ay mawawalan ng bisa, walang iiral, kaya kung wala ang mundo, paano sila mabubuhay? Hindi naglakas loob na mag-antala sina Jaden Macias, Green Cloud Heavenly Emperor, at iba pa, at tumalon sa mga bitek ng kidlat. Sunod-sunod na tumalon palabas ang mga sinaunang mahusay na demonyo. Habang tumatalon palabas ang lahat, ang langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ay nagsimulang gumuho patungo sa gitnang rehiyon. Nasaksihan ng mga hindi tumalon palabas ang sandaling pagguho, ang mundo ay nauwi sa kaguluhan, at ang lahat ay nauwi sa kawalan. Bilisan mo, uyup-uyup-uyup, lahat ay nagtakbuhan ng walang tigil. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay, tuluyang naglaho ang dimensyon, at lahat ay napunta sa iba't ibang lokasyon sa pamamagitan ng iba't ibang daanan ng espasyo-oras. Gayunpaman, ang Asher Dragon Great Demon, sina Goldie, Neil, at 2 pang demonic beast ay lumitaw sa parehong lokasyon dahil lumabas sila mula sa parehong space-time rift. Alis na tayo! Alis na tayo! Lahat ay hindi makapaniwala, sabik na nakatitig sa walang katapusang mga bituin at walang katapusang mabituing kalangitan. Hahaha, nakalabas na tayo sa wakas, atin na ang langit at lupa para gumala. Tumawa ng malakas ang Asher Dragon Great Demon, at sumunod naman ang iba sa malakas na tawa. Pero hindi ba't nasa panganib ang Panginoon? Hindi. Tiyak na nakipagsanib ang amo sa braso ng Giant Spirit God, dahilan para hindi makayanan ng dimensyon ang huge spirit divine power, na humantong sa pagbagsak ng dimensyon. At kapag lumabas na ang amo, magiging napakalakas niya. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hintayin natin ang Panginoon dito o pumunta sa ibang lugar. Baka hindi na tayo makapaghintay dito, di ba? Sabi ng amo, may iba pang pumasok, at siguradong taga roon din siya.
Kailangan lang nating hanapin ang mga taong iyon, alamin kung saan sila nakatira, pagkatapos ay makarating sa kanilang dimensyon, at sa kalaunan ay babalik ang amo, pagkatapos ay magkikita tayo. Sige. Tara na, hanapin natin ang mga taong iyon. Teka, may tao rito. Nang paalis na sana sila, biglang nanginig ng malakas ang kawalan, at isang figure ang lumitaw mula sa kung saan sa harap nila. Ito ay isang taong kakatakas lang mula sa gumuguhong giant domain, at nagkataong napadpad sa kanilang lokasyon. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ed Trujillo, na may sama ng loob kay Yusuf Zok. Haha, pumapabor ang swerte sa napapanahon. Yung batang may dilaw na buhok, tanong ko, taga saan ka? Ang nagsalita ay si Goldie, ang napakalaking itim na espiritu ng oso. Labis na nagulat si Ed Trujillo, dahil hindi niya kailanman inakala na, pagkatapos niyang makatakas sa space-time rift, makakatagpo siya ng napakaraming estranghero, at ang mga estrangherong ito ay pawang nagtataglay ng malalakas na cultivation levels. Huminga ng malalim si Ed Trujillo, isa siyang tuso at mapanlinlang na individual. Alam niyang ang isang matalinong tao ay hindi nagdurusa sa ngayon, kaya kahit na tinawag siyang batang may dilaw na buhok, hindi siya nagalit. Sa halip, bahagyang yumuko siya kay Goldie at sa iba pa, sabay malakas na sinabi, "Tanda mo ako, Ed Trujillo, mula sa Eternal Life Realm, nag-apprentice sa Upper Yi Dao Ancestor." Dao Ancestor. Labis na nagulat sina Dao Ancestor, Goldie at ang iba pa nang marinig ang mga salitang iyon. Nasaan ang Eternal Life Realm? Humakbang paarap si Asher Dragon at inilahad ang kanyang mga kamay kay Ed Trujillo. Bahagyang ngumiti si Ed Trujillo, hindi malinaw, pero kung gusto mong sumama, sumunod ka na lang sa akin. Natukoy na ni Ed Trujillo ang kanilang tunay na anyo, lahat sila ay may prehistoric aura at malakas na presensya ng demonyo. Kaya naman, sila ay mga sinaunang dakilang demonyo. Sige, kung ganoon ay aabalahin ka naming mamuna. Patuloy ni Asher Dragon na ikinuyom ang kanyang mga kamay. Walang abala. Bahagyang ngumiti si Ed Trujillo, biglang hinapak ang kawalan gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay isang daanan ng espasyo-oras ang nabuksan, at humakbang siya papasok doon. Susundan na sana ni Goldie at ng iba pa, ngunit habang papalapit sila, inabot sila ng Asher Dragon para pigilan. Huwag mo siyang sundan. Matalim na tinitigan ni Asher Dragon si Ed Trujillo, at si Ed Trujillo, pagkatapos makapasok sa daanan ng espasyo-oras, ay nagpatuloy sa pagtungo pataas, at kalaunan ay sumisid sa isang makulay na bitek. Bakit hindi natin siya sundan papunta sa Eternal Life Kingdom? Naguluhan sina Goldie at ang iba pa. Hindi mo ba narinig na binanggit niya ang Dao Ancestor? Bakit tayo pupunta roon? Huminga ng malalim si Asher Dragon at sinabing, kung susunod tayo, mapapahamak tayo, dahil tayo ay mga tagalabas, mga estranghero. Kung gayon ay tiyak na darating ang mga Dao Ancestor para siyasatin, at posibleng gawin pa tayong mga demonyong alipin at kabayo ng Dao Ancestor, at iba pa. Tama, nang marinig ang mga salita ni Asher Dragon, lahat ay nanginig sa malamig na pawis. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tumingin ang lahat kay Asher Dragon, dahil ang Asher Dragon ang palaging pinuno nila sa mahigit 1,000 dakilang demonyo, dahil taglay niya ang karunungan, mataas na antas ng paglilinang, at katalinuhan, na siyang dahilan kung bakit buong puso siyang hinahangaan ng lahat ng demonyo. Pumunta ka kay Wishful Star. Kumurap si Asher Dragon at sinabing, nakalimutan mo na ba? Ilang taon na ang nakalipas, pinalaya natin ang isang lalaki mula sa Giant Domain, at sinabi niyang galing siya sa Wishful Star. Kapag narating na natin ang Wishful Star, magtatago tayo at maghihintay sa paglitaw ng Panginoon. Wala tayong alam sa mundo ngayon, wala tayong kaalam-alam tungkol sa kaharian na ito, kaya kung susugod tayo ng walang ingat, baka maging bite tayo ng kapahamakan. Hintayin ang paglitaw ng Panginoon, at pagkatapos ay sundan siya upang sakupin ang mundo. Tama rin iyan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang pagbabago, na siyang ating itinalagang soberano. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag lumabas na ang Panginoon, magiging isang malaking pagsakop ito sa langit at lupa. Sige, hanapin ninyo ang Wishful Star. Sinunod ng mga dakilang demonyo ang mga salita ng Asher Dragon, at isa-isa, nagsimula silang maglakbay sa mabituing kalangitan. Kuwit,
Samantala, sa gitna ng kaguluhan, si Yusuf Zak ay muling nakahiga ng patagilid sa malabituin na posisyon, ngunit sa pagkakataong ito ay may malay siya, pinapanood ang kanyang braso habang hinihigop ang mga sustansya mula sa isa pang higanteng braso, at ang pagsasanib ay nagpapatuloy ng napakabilis. Naramdaman niya ang kapangyarihan, ang napakalaking kapangyarihang unti-unting namumuo sa kanyang palad, sa kanyang mga daliri, na bumabalot sa kanyang buong kanang braso. Ang kapangyarihang ito ay hindi mailalarawan, ngunit mayroon itong walang kapantay na puwersang kayang sum-iron ng kahit ano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1528 ang pintuan ng Merito. Kaharian ng buhay na walang hanggan, sa Thousand Layer Hill. Sa sandaling ito, isa-isa, unti-unting nagtipon dito ang mga sinaunang Diyos at demonyo, at ang tuktok ng bundok ay maingay at magulo. Ang mahiwagang paglalakbay na ito sa mga panlabas na nasasakupan ay natapos ng hindi maipaliwanag, hindi pa nga sila nagsisimulang maghanap ng kapalaran, at ang kapalaran ay gumuho na, kaya kung sino man ito, ay mapupuno ng galit. Walang nakaintindi kung bakit gumuho ang giant domain, ni walang sino man ang malinaw na makapagpaliwanag kung bakit ito bigla na lamang naduraj. Ilang sandali pa, mahigit 1,000 sinaunang Diyos at demonyo ang halos nakarating na rito. Pagkatapos ay pansamantalang natigilan ang buong kapaligiran, at isang space-time door ang bumukas, kung saan sunod-sunod na lumabas ang Path Patriarch mula sa space-time door. Alam naming lahat ang mga bagay na nasa labas ng aming nasasakupan. Pagsulpot ni Ben Berry, nagsalita siya ng malinaw, dahilan para tumahimik ang lahat sa tuktok. Sige, maupo kayong lahat, pakinggan ninyo akong magpaliwanag kung bakit ganito ang kinalabasan ng paglalakbay na ito sa labas ng domain. Kasabay ng pagkaway ng kanyang malaking manggas, lumitaw ang isang platapormang ulap, at naupo siya rito, kasama ang 60 iba pang Path Patriarch na nakaupo sa paligid niya. Lahat ng dakilang emperador at demonyong emperador at mga santo ay naupo sa lupa, nakatingala kay Ben Berry. Matapos magnilay-nilay sandali, sinimulan ni Ben Berry, nang hindi pa nahahati ang sansinukob, may isang pinto, kung saan lumalabas ang isang masa ng enerhiyang walang humpay na lumalamon. Habang nagsasalita siya, iminuwestro niya gamit ang kanyang kamay, at isang hugis itlog na masa ng enerhiya at isang pinto ang lumitaw, na tila naglalaman ng hindi mabilang na mga selula na lumalamon sa isa't isa. Bahagyang nalito ang lahat, hindi maintindihan ang gustong iparating ni Ben Berry, ngunit walang nagtanong, walang pumutol sa kanya. Habang nilalamon ng masa ng enerhiyang ito ang sarili nito, patuloy din itong lumalawak, at sa loob ng enerhiyang lumalamon sa sarili, maraming malabong kamalayan ang isinilang. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng patuloy na paglawak ng masa ng enerhiya, ito ang naging embryonic na anyo ng universo, at sa paglipas ng panahon, ang mga malabong kamalayang iyon ay nagising sa espiritual na karunungan, at pagkatapos ay lumitaw ang unang Panginoon sa langit sa pagitan ng langit at lupa. Ang Panginoong ito sa langit ay nagtataglay ng napakalaking katawan, na may walang hanggang enerhiya, may kakayahang magpakita sa lahat ng bagay, at maging nasa lahat ng dako. At pagkatapos ng hindi mabilang na mga iyan na lumipas mula noong kanyang paglitaw, maraming iba pang malabong kamalayan ang isinilang din, at ng mga panahong iyon, ang patuloy na lumalawak na universo ay halos nagkaroon na ng anyo. Ang panahong ito ay tinatawag na sinaunang panahon, at ito ang panahon ng kapanganakan ng Panginoon sa langit. Malamang, nahulaan na ng lahat, ang panganay ay ang Diyos ng mga higanteng espiritu, at maraming alamat tungkol sa Diyos ng mga higanteng espiritu, kabilang ang mga mito at alamat na nauugnay sa maraming rehiyon ng mundo ng mga mortal, tulad ng pagbubukas ng Diyos ng mga higanteng espiritu sa langit at lupa, at pagbabago sa lahat ng bagay. Ngunit sa katotohanan, ang pagkakabuo ng langit at lupa ay hindi nagkataon lamang, kundi nagmumula sa pintuang ito. Itinuro ni Ben Berry ang pinto. Sino ang iba pang mga kamalayang iyon? Naguluhan ang lahat ng mga Diyos at demonyo, ngunit kasabay nito, sabik silang nakinig, dahil ito ang pinakamaaasahan na salaysay, ang pinakakomprehensibo at tunay na pagsasalaysay tungkol sa sansinukob. Bukod sa higanteng Diyos ng Espiritu, may 8 iba pang mga Panginoon sa langit, na ipinanganak ng medyo huli kaysa sa higanteng Diyos ng Espiritu. Ang pangalawa ay ang Diyos ng Kapalaran, ang pangatlo ay ang Diyos ng Kulog, ang pang-apat ay ang Diyos ng Hangin,
ang panglima ay ang Diyos ng tubig, ang pang-anim ay ang Diyos ng apoy, ang pangpito ay ang Diyos ng lupa, ang pangwalo ay ang Diyos ng buhay, at ang pangsyam ay tinatawag na Diyos ng kamatayan. Ang 8 dakilang Panginoong Diyos na ito ay nagtataglay ng bawat isa ng kataas-taasang kasanayang banal, masasabing sila ang mga ninuno ng lahat ng bagay. Sa simula, ang 9 na pangunahing Panginoon sa langit ay magkakasamang nabubuhay, hanggang sa isang araw, bigla nilang natuklasan ang isang pinto na patungo sa isang hindi kilalang lugar sa loob ng kanilang mundo, at dahil sa kuryosidad, pumasok sila sa pintong iyon. Pagkalipas ng hindi kilalang mga taon, lumabas sila mula sa pintuang iyon. Pagkatapos ay naganap ang isang walang kapantay na digmaan. Ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos ay nagkaisa upang patayin ang higanteng Diyos ng Espiritu, na naging sanhi ng pagkabasag ng langit at lupa, kung saan ang higanteng Diyos ng Espiritu ay nahati sa 9 na bahagi, ang Diyos ng hangin ay naging hangin, ang Diyos ng apoy ay naging apoy, ang Diyos ng lupa ay naging lupa, ang Diyos ng tubig ay naging tubig, ang Diyos ng kahoy ay naging yang, na siyang buhay, at ang Diyos ng kamatayan ay naging yin, ang Diyos ng kulog ay naging kulog. Sa makatuwid, sa loob ng langit at lupa ay umiiral ang yang at yin, ang 5 elemento, hangin, kulog, at kapalaran, at sa gayon ay nagtapos ang panahong iyon. Pagkatapos noon, tayo, ang mga patriyarka ng landas, ay hindi na naalagaan ng kawalang kupas, nagising sa espiritual na karunungan, nagbabago sa anyong tao, at napagtagumpayan ang sansinukob. Gayunpaman, nang kami ay magbagong anyo sa anyong tao, kami ay mga ignorante, walang alam, ngunit nakahanap kami ng mga sagradong lugar, mga lugar kung saan dating nanirahan at nagsasagawa ang 9 na pangunahing Panginoon sa langit, kaya nakamit namin ang katayuan ng mga Path Patriarch, kahit na hindi kami nang ahas na angkinan ang titulong mga Panginoon sa langit. Ang ating panahon ay kilala bilang ang Primordial Era, dahil sunod-sunod na nagsilang ang mundo ng maraming anyo ng buhay, na sa Primordial Era ay pinalaki ng sansinukob at ang asensya ng araw at buwan ay nagbago sa alinman sa mga tao, demonyo, o hayop, at ang Post-Primordial Era ay ang tinatawag nating Great Desolation. Pagkatapos ng Great Desolation, dumami ang mga kabihasnan, at lumitaw ang mga sinaunang tao, na siyang inyong panahon, na patuloy na naghahatid sa kasalukuyan. Nais kong talakayin ang 2 punto rito. Una, ang pintong pinasok ng 9 na pangunahing Panginoon sa langit ay ang pintuan ng Mereto. Pangalawa, sa loob ng universo, mayroong 9 na dayuhang domain, na kilala rin bilang 9 na Giant Domain, na bawat isa ay naglalaman ng isang bahagi ng bangkay ng Giant Spirit God, at ang Giant Domain na pinasukan mo noon ay gumuho malamang dahil nakapasok din dito si Yusuf Zok at nakakuha ng isang bahagi ng bangkay ng Giant. Maaaring may kaugnayan din ito sa kung paano na-access ni Yusuf Zok ang Heart of the Soul World kanina, na naging sanhi ng pagkapira-piraso ng dimensyong iyon. Hindi kaya, Yusuf Zok. Nagulat ang mga Diyos at demonyo. Talaga bang si Yusuf na naman ang gumagawa ng gulo? Sino si Yusuf Zok? Sa puntong ito, nagkatinginan ang lahat sa isa't isa na may pagkalito. Siya siguro iyon. Napailing si Ben Berry habang nakangiti, pinitik ang isang daliri, at lumitaw din ang isang humanoid na anyo na nabuo ng enerhiya. Ang humanoid na ito ay kamukha ng mahigit 2 metrong taas at may balbas na lalaking si Archie Cortez. Kahit ako ay niloko niya dati, ang taong ito ay dapat na siyang katawang tao ni Yusuf Zok. Siya siguro yon, hindi nakakapagtaka na nauna siya sa atin, na naging sanhi ng pagsabog ng Giant Domain. Siya ay inapo ng isang higanteng espiritu, natatakot ako na ang aking Eternal Life Realm ay nasa panganib. Tunay ngang banta sa atin ang taong ito habang siya'y nabubuhay. Ibinalik ng lahat ang tingin kay Ben Berry. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Ben Berry, wala kang dapat ipag-alala, hanggat hindi niya nakukuha ang mga buto mula sa iba pang 7 domains, hindi siya makakaangat sa kapangyarihan. Ninuno, gusto ko pong malaman kung ano ang pinto ng kagalingan. Ano ang nasa loob nito, at bakit lumaban ang 9 na pangunahing Panginoon sa langit pagkatapos lumabas mula rito? Biglang tanong ng isang emperador sa langit. Oo, ano nga ba ang pintuan ng Mereto? Naguguluhan ang lahat, sabik na naghihintay sa paliwanag ni Ben Berry. Hindi namin alam kung ano talaga ang laman nito, ngunit may ilang mga puntong maaari naming matiyak. Nag-isip-isip si Ben Berry,
Una, sino mang papasok, ay dapat maging isang Panginoon sa langit. Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salita ni Ben Berry. Pangalawa, ang mga tatanggap ng pamana nito ay ungat sa ibabaw ng lahat ng nilalang, at magiging tunay na lumikha. Pangatlo, sa loob ng pintuan ng Merito, mayroong enerhiya at kapalaran, na nakakaimpluwensya sa lahat ng bagay sa kalangitan. Sa makatuwid, ang pintuan ng Merito ay isang bagay na dapat nating tuklasin, upang maunawaan kung anong uri talaga ito ng pag-iral. Tuldok. P.S. Bumalik na si Tio, maayos na ang lahat, naging matagumpay ang operasyon ng bata, may 0.22 cm na depekto sa oval fossa ng puso, na itama sa pamamagitan ng minimally invasive procedure. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagpaparaya at pag-unawa sa panahong ito, kahit na medyo pagod na pagod si Tio, talagang pagod, hindi maganda ang kinakain at tulog sa ospital. Naghahanap din ng mga bakanteng lugar para pilitin ang sarili kong mag-type, nagtatype sa ospital. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking telepono para sa kalaunan ay kumonekta online gamit ang isang laptop para mag-upload, pakiramdam ko ay parang umiikot na pitchel, malapit nang bumagsak sa pagod. Bueno, ang gusto ko lang sabihin ay, hayaan ninyo akong magpahinga ng isang araw, Huwebes ngayon, may 2 update pa, Biyernes ay magpapatuloy ang 3 update. Salamat sa lahat. Kailangan din ni Tio na mag-adjust ng kaunti. Ang totoo, wala sa ayos ang mga sulatin nitong mga nakaraang araw, hinihintay na bumalik ang aking kalagayan, saka ako magiging masigla muli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1529 na kubo sa kagubatan. Kasabay nito sa Eternal Life Realm, habang ipinapaliwanag ni Ben Berry ang universo, sa Ruyi Star ng Mortal Plane, biglang dumilim ang langit at nanlabo ang lupa. Malinaw na nasa liwanag ng araw ang Ruyi Star, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang lahat ay agad na nagdilim. At sa sandaling iyon ng kadilimang iyon, isang kidlat ang tumagos dito, at sa sumunod na segundo, muling nagliwanag ang mundo. Sa isang kisap mata, parang panaginip, dumilim ang langit, kumidlat, at muling lumiwanag ang kalangitan. Lumitaw si Yusuf Zok. Tunay nga, sa pagkakataong ito, ang pagsasanib sa braso ng Giant Spirit God ay 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa pagsasanib sa puso, isang napakabilis na tulan. Marahil ay dahil nasa puso na niya ang lahi ng Giant Spirit God, kaya't agad na nagsanib ang kanang braso nito nang dumampi ito sa kanya. Sa Bundok Fangkan, ng Ruyi Star, habang bumabalik sa kanyang tunay na anyo, siya ay nakasuot ng berdeng damit, ang kanyang mahabang buhok ay umabot sa kanyang baywang, at ang kanyang mga mata ay maliwanag at maitim. Sa sandaling ito, habang siya ay nakaupo sa bundok Fangkan, tumangala siya sa langit. Hindi nagtagal matapos niyang itaas ang kanyang ulo, biglang bumukas sa kalangitan ang mga portal patungo sa iba't ibang oras at espasyo, at pagkatapos ay ang Asher Dragon, Big Black, Neil, Big White, at Goldie, ang 5 dakilang demonyo, ay sumiklab sa mga daanan ng espasyo-oras kasama ang mahigit 1,000 iba pang mga demonyong halimaw. Natagpuan lang nila ang eroplanong ito ng Ruyi Star, at nang matagpuan nila ito, lumabas si Yusuf Zok, isang bagay na nagkataon lamang. Wow! Pagkakita kay Yusuf Zok, agad na lumuhad ang lahat, magandang araw, guro. Magaling, napakagaling, nandito kayong lahat na 1,240, napakagaling. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok. Alam pa nga ng mga dakilang demonyong ito na pumunta rito para hintayin siya, at walang nahuli. Mayroong mahigit 1,000 tao, at ang pinakamababang antas ng cultivation ay ang sa isang Junior Celestial Emperor, kung saan ang nangungunang 5 ay nalampasan ang antas ng Heavenly Emperor, at umabot sa Half-Step Ancestor. Sa dami niya, bukod sa mga ancestors, kaya niyang durugan ang lahat. Guro, nakipag-ugnayan ka ba sa braso ng Giant Spirit God? Lakas loob na tanong ng Asher Dragon. Oo nga, biglang iniunat ni Yusuf Zok ang kanang braso niya at itinaas ito. Gayunpaman, ang kanang braso na ito ay tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong braso, walang anumang natatanging katangian, at walang sino man ang makakaramdam ng presensya ng huge spirit divine power. Ngunit, sa sumunod na sandali, habang marahang inaalog ni Yusuf Zok ang kanyang braso, biglang may lumabas na 5 kulay na liwanag mula rito.
Kaagad pagkatapos, na may banayad na dulo sa kawalan, isang daanan ng espasyo-oras ang lumitaw. 5 kulay na liwanag, iyan ang kapangyarihan ng Merito ng isang ninuno. Labis na nagulat ang lahat nang makita ang 5 kulay na liwanag na lumalabas mula sa braso ni Yusuf Zok. Maaari kayang nakamit na ng kanilang Panginoon ang katayuan bilang ninuno. Tunay nga, ito ang kapangyarihan ng Merito. Tara na, papunta na tayo sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, may mga tao, oras na para patayin sila. Oo, umungol sa tuwa ang karamihan ng mga demonyo, pagkatapos ay sinundan nila si Yusuf Zok papasok sa space-time portal. Ang kanang braso ni Yusuf Zok ay tunay ngang nagtataglay ng kapangyarihan ng Merito, na kayang ilabas ang kapangyarihan ng isang ninuno. Dahil ang kanang brasong ito ay nakasipsip ng hindi mabilang na merit stones, ang enerhiya ng brasong ito ay katumbas ng sa isang super ancestor. Sa katunayan, ang kasalukuyang estado at kapangyarihan ni Yusuf Zok ay hindi naaayon sa kanyang kanang braso, ang enerhiyang inilalabas ng kanyang braso ay katumbas ng isang ninuno, ngunit ang kanyang sariling kaharian ay medyo mababa pa rin. At ang dahilan kung bakit siya nang ahas na bumalik sa Eternal Life Realm ay dahil mismo sa lakas ng braso na kayang kapantay ng isang ninuno, kaya ano ang dapat ikatakot? Gamit ang isang braso, maaari siyang maging kapantay ng mga ninuno, kaya walang dapat ikatakot. Kasabay ng isang, whoosh, umikot ang gulong ng panahon, nagbago ang tanawin, at si Yusuf Zok, na pinamumunuan ang 1,000 malalaking demonyo, ay bumalik sa Eternity Plane sa isang hakbang lamang. Ang Eternal Life Realm ay tunay ngang napakalawak at walang hanggan. Pinagsasama nito ang 9 na realm sa isang antas, at maraming kakaibang lupain at tao ang naroon, at maraming lugar ang nananatiling hindi pa napapaunlad hanggang ngayon. Ang lugar kung saan lumitaw si Yusuf Zok at ang mga demonyo ay isang tiwangwang na latian sa bundok. Habang inilalahad niya ang kanyang mga iniisip sa pinakamalayong bahagi ng lugar, wala siyang nakitang bakas ng mga tao. Napakabagal ng daloy ng oras dito. Nakakagulat na napakaraming uri ng enerhiya rito. Isang magandang lugar talaga. Hindi nakakapagtaka na tinatawag itong Eternal Life Kingdom. Ang isang araw dito ay maaaring maging mahabang panahon sa lower realm. Nagising ang mga dakilang demonyo, napagtanto nilang kakaiba nga ang walang hanggang kaharian. Ang paninirahan dito ay maaaring tunay na magbigay daan sa buhay na walang hanggan. Lahat kayo, makinig kayo sa utos. Biglang malamig na tahol ni Yusuf Zok, na pumutol sa kanilang kasabikan. Halina, agad na lumuhad ang mga dakilang demonyo. Big Green. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, pangunahan mo ang isang pangkat ng mga tao upang hanapin ang kinaroroonan at kinaroroonan ni Jeremiah Colon, at siguraduhin gawin ito ng maingat, nang hindi inaalarma ang target. Kapag natagpuan mo na, iulat mo agad sa akin. Inihagis niya ang isang jade simple sa Asher Dragon. Oo, tinanggap ni Asher Dragon ang utos. Sikapin mo ring maging pamilyar sa lahat ng bagay sa Eternal Life Realm. Big Black, ikaw ang nangunguna sa isang pangkat para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Central Asher Cloud Heavenly Emperor. Neil, ikaw ang mamumuno sa isang pangkat upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Green Cloud Heavenly Emperor. Big White, ikaw ang mamumuno sa isang pangkat para hanapin kung saan may mga merit stone at kung nasaan ang giant domain. Tandaan, huwag kang gumawa ng ingay. Manatiling tahimik at iwasan ang iba't ibang ancestor dojos. May one si Goldie. Umalis na kayo agad. Oo, sumunod ang karamihan, pagkatapos ay mabilis na nagtalaga ng mga tauhan, at agad na kumilos. Guro, ano po ang dapat kong gawin? Yumuko ang Goldwinged Rock at nagtanong. Tumungo tayo sa silangan, gusto kong pumunta sa Pier Dojo. May koneksyon si Yusuf Zok kay Pier, kaya alam niyang may dojo si Pier sa silangan, at balak niyang sumilong sa Pier Dojo. Oo, matalino ang Goldwinged Rock, pumayag at nag-transform sa tunay nitong anyo, habang nakahiga sa lupa. Humakbang si Yusuf Zok sa likod nito, at pumailang lang ang mga ito sa kalangitan, dumausdas patungong silangan. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paglipad, biglang nakita ng dalawa ang isang kabahayan sa malalim na kagubatan, marahil ay tahanan ng isang mangangaso, isang kubo na gawa sa troso na may usok na pumapailan lang mula rito.
Tinapik ni Yusuf Zok si Goldie, na huminto rin sa ere, at nagkasundo ang dalawa na gamitin ang telekinesis para suriin ang bahay na yari sa troso. Tila walang senyales ng buhay sa loob ng daan-daang bilyong milya sa paligid, ngunit mayroon lamang isang nag-iisang kubo rito, na ginagawa itong kakaiba at wala sa lugar. Si Yusuf Zok ay isang maingat na tao, dahil sa maraming beses na pagkalugi at pagkalinlang sa mga nakaraang taon, naging labis siyang maingat at hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa pamamagitan ng telekinesis, nakita ni Yusuf Zok sa kubo ang isang payat na matandang lalaki, nakasuot ng balat ng hayop at nakasuot ng sombrerong katad, na may kutsilyo sa baywang, nagluluto sa apoy, at nagpapakulo ng karne sa isang palayok. Sa tabi ng kalan, may isang malaking itim na aso na hinihingal habang nakadila, tila naghihintay na maluto ang karne. Nang mag-eksperimento sina Yusuf Zok at Goldie gamit ang telekinesis, tila walang alam ang payat na mangangaso, ngunit ang malaking itim na aso ay partikular na alerto, nakatayo at tumatahol ng 2 beses patungo sa labas. Pangungutya itong pinagalitan ng payat na matandang lalaki at tinapik ang itim na aso, sinenyasan itong tumigil sa pagtahol, ngunit hindi tumigil ang malaking itim na aso, na para bang susugod ito palabas ng pinto. Walang senyales ng cultivation, walang presensya ng anumang enerhiya, hindi ito tama, guro. Ito ang Eternal Life Realm. Noong nagsaliksik ako kanina, natuklasan kong kahit ang mga gagamba at insekto rito ay may dalang bakas ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, maaaring lahat sila ay magbago, kaya paanong ang isang mangangaso sa bundok ay hindi magkakaroon ng cultivation? Tanong ni Goldie. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay tiwangwang na may makakapal na kagubatan at damo, na puno ng malalaki at mababangges na hayop. Paano siya mabubuhay nang walang cultivation? Nanatiling tahimik si Yusuf Zok, kung ano ang maisip ni Goldie, syempre pinag-isipan din niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang naghahanda si Yusuf Zok na umatras ng kaunti pa at hayaang magpatuloy si Goldie sa paglipad pasilangan, biglang sumulpat ang malaking itim na aso sa loob ng kubo, at gamit ang 4 na paa, ito ay naging isang guhit ng liwanag na sumusugod patungo sa kanya at kay Goldie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1530 ang matandang mangangaso. Plano ni na Yusuf Zok at Golden Eagle na lisanin ang lugar na ito, dahil ang pamilyang nasa bundok ay lubhang kakaiba. Gayunpaman, nang paalis na sila, ang malaking itim na aso mula sa kubo ay naging isang agos ng liwanag at sumugod patungo sa kanila. Nanlamig ang ekspresyon ni Yusuf Zok. Hindi ordinaryong aso ang asong ito, hindi niya man lang matukoy ang antas ng cultivation ng halimaw na ito. Ngunit, hindi siya kumilos dahil itinaas na ng Golden Eagle ang mga kuko nito, inaabot ang kamay para saluhin ang liwanag na naging anyo ng itim na aso. Woof! Isang bigla ang kahol ang umalangaw-ngaw ng malakas, ang tunog nito ay direktang yumanig sa diwan ni Yusuf Zok. Buzz! Nakaramdam ng panginginig si Yusuf Zok sa buong katawan niya, at sa sumunod na sandali, laking gulat niya nang matuklasan niya na ang Golden Eagle, na kalahating hakbang lang papunta sa Tao Ancestor, ay mahigpit na kinagat ng itim na aso ang hita nito, at bumulwak ang dugo, dahilan para mawalan ng balanse ang Golden Eagle sa kawalan at bumagsak pababa. Nagulat si Yusuf Zok. Anong klaseng aso ito? Isang tahol lang ay nakakapangilabot na, tapos ang Golden Eagle ay hindi nakatiis kahit isang kagat lang. Hindi mapigilan ng isang kalahating hakbang na Tao Ancestor ang isang baliw na kagat mula sa isang malaking itim na aso. Nanigas si Yusuf Zok, ngunit hindi siya nagmadaling tulungan si Golden Eagle, at sa halip ay matamang nakatitig sa kubo. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas na ng kubo ang matandang mangangaso at mariing sumigaw, "Kasuklam-suklam na halimaw, bakit hindi ka tumigil?" Humiyaw, humiyaw, umungol ng 2 beses ang malaking itim na aso, pagkatapos ay niluwagan ang pagkakahawak nito, ikinakaway ang buntot at nakayuko sa harap ng kubo, habang ang Golden Eagle ay nanatiling hindi na kontrol ang sarili nitong anyo, bumagsak ng malakas sa lupa, hindi na makatayo pa. Kinagat ng tuluyan ang hita nito. Dahan-daang tinapik ng matandang mangangaso ang ulo ng aso at muling sumigaw, malikot. Pagkatapos, tumangala siya kay Yusuf Zok at binigkas ang isang talata ng Infinite Heavenly Venerate, bago sinabing, "Pasensya na, aking batang kaibigan, ang halimaw na nilalang na ito ay malikot, huwag po sana kayong mag-alala."
Habang nagsasalita, itinuro niya ang kanyang hintuturo, at isang gininto ang liwanag ang sumilay, diretso sa sugat sa hita ni Goldie. Buzz buzz buzz, kumislap ang gininto ang liwanag, at sa isang iglap, tumigil ang dugo at tumubo ang laman, narinig pa nina Yusuf Zoc at Goldie ang tunog ng pagtubo ng mga buto. Sa isang kisap mata, nawala ang sugat sa hita ni Goldie, nang hindi man lang nag-iwan ng peklat. Agad na lumipad si Goldie pataas, mabilis na nag-anyong tao, at lumipad papunta sa tabi ni Yusuf Zoc, ngunit namumutla pa rin ang mukha niya dahil sa takot, dahil sino ang mag-aakala na ang isang simpleng aso ay kayang manakit ng isang kalahating hakbang na tao ancestor. Sumulyap si Yusuf Zoc kay Goldie, pagkatapos ay pinaikit ang mga mata, sabay sabing, ang aso mula sa inyong kagalang-galang na bahay ay nanakit ng isang tao nang walang dahilan, sinasabi lang ba niyang huwag kang mag-alala? Oh, natigilan sandali ang matandang mangangaso, itinaas ng malaking itim na aso ang ulo, at nagulat si Goldie sa ipinahihiwatig na balak siyang ipagtanggol ng kanyang amo. Sa katunayan, gustong ipagtanggol siya ni Yusuf Zoc, dahil kasama niya si Goldie, at ang kasama niyang inaabuso ay hindi dapat hindi natutugunan. Kung gayon, anong solusyon ang gusto ng batang kaibigan? Tanong ng matandang mangangaso ng may interes. 3 merit stone bilang kabayaran. Itinaas ni Yusuf Zoc ang 3 daliri. Ha ha ha. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, tumawa ng malakas ang matandang mangangaso, sinasabi ng mga tao na si Yusuf Zoc ay may palayaw na Yusuf ang matandang diablo, na nagdadala ng kapahamakan saan man siya magpunta. Sinusubukan mo bang mangikil sa matandang ito? Tumaas ng mariin ang kilay ni Yusuf Zoc, kilala talaga siya ng matandang ito, kilalang kilala niya ito. Mas lalo siyang na-tense, hindi niya kilala kung sino ang taong ito, hindi niya alam ang kanyang antas ng cultivation, ngunit kilala siya ng husto ng isa. Dahil kilala na ako ng nakatatanda, dapat mong malaman na hindi ako mahilig tumanggap ng mga pagkalugi. Kinagat ng aso mo ang kabayo ko, kailangan nitong makabawi, pero hindi kailangan ng paghingi ng tawad. Mahinahong sabi ni Yusuf Zoc. Kung gayon ay maaari mo nang hayaang kumagat pabalik ang iyong kabayo. Mapaglarong sagot ng matandang mangangaso. Kumagat pabalik, matalas na tinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kilay. Tama, kakagatin siya ng aso, kaya rin niyang kagatin ang aso, ginagarantiyahan ng matanda na hindi siya makikialam, paano naman? Iyan ba ang sinabi mo? Biglang ngumiti si Yusuf Zoc, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang palso, inilabas ang malaking pamalo at ang shooting god bow kasama ang ilang god dragon arrows, at inihagis ang mga ito kay Goldie. Sige, patayin mo ang halimaw na ito. Malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Roar! Ungol ni Goldie matapos makuha ang malaking pamalo at shooting god bow, saka hawak ang pana sa isang kamay at palaso sa kabila, direktang nakatutok sa malaking itim na aso. Kumunat ang noo ng matanda, at lahat ng itim na balahibo sa malaking itim na aso ay tumayo, handang umatake anumang oras. Nakakaabala talaga, kalimutan mo na yan, ayaw makipag-away ng matandang ito sa iyo, munting diablo, 3 bato ng merito para sa iyo. Hindi inaasahang sumuko ang matandang mangangaso, at inihagis ang 3 heavenly patching stones kay Yusuf Zoc. Itinupi ni Yusuf Zoc ang mga ito gamit ang kanyang manggas, nawala ang 3 heavenly patching stones, pagkatapos ay tumawa ng malakas, ito ay isang tunay na kabayaran at paghingi ng tawad, salamat sa nakatatanda, aalis na ako. Ayaw mo bang malaman kung sino ang matandang ito? Nagtatakang tanong ng matandang mangangaso. Bahagyang tumawa si Yusuf Zoc, ayokong malaman kung sino ang iba, pero balang araw, makikilala rin ng buong mundo kung sino ako. Magaling, matapang. Uri ng matandang mangangaso, malalim ang ugnayan namin ng iyong mga ninuno, noong una tayong nagkita, wala talagang magandang bagay para sa iyo, hayaan mong iregalo ko sa iyo ang malaking itim na asong ito. Humiyaw, humiyaw, walang humpay na umatras ang malaking itim na aso, tila ayaw na ayaw, at gulat na napasigaw din si Yusuf Zoc, ano kaya ang binabalak ng matandang mangangaso na ito? Huwag kang magulat. Ang dahilan kung bakit ako narito ay para hintayin ang iyong pagdating, ang pagkakaroon ng malaking itim na kagat ng iyong kabayo ay para ipakita sa iyo ang kapangyarihan nito, kung hindi ay hindi mo malalaman, at hindi mo ito pahalagahan, pangalagaan ng mabuti. Kasuklam-suklam na halimaw, nang ahas ka bang sumuway?
Lumingon ang matandang mangangaso at sinigawan ang malaking itim na aso. Duwag na binawasan ng itim na aso ang leeg nito, saka hinimas ang ulo nito sa binti ng matandang mangangaso, bago atubiling umalis, nakasakay sa mga ulap upang sumama kay Yusuf Zok sa ere. Kilala ba ng nakatatanda ang mga ninuno ko? Ang mga ninuno ko. Hindi man lang alam ni Yusuf Zok kung sino ang mga ninuno niya, kaya naguluhan siya. Humayo ka, malalaman mo rin sa takdang panahon. Bahagyang ngumiti ang matandang mangangaso, malapit nang magulo ang mundo, may tiwala sa iyo ang matandang ito, ngunit, nang makita ang iyong mukha, masasabi kong haharap ka sa hindi bababa sa 3 sakuna, nakakatakot at mapanganib, mag-ingat ka. Maaari ko bang itanong kung sino ang nakatatanda? Ayaw mong malaman kung sino ako, panatilihin mo ang iyong mapagkompetensyang espiritu, umalis ka. Kasabay ng pagkaway ng manggas ng mangangaso, biglang nalaman ni Yusuf Zok na wala siyang makita, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan, at may tunog ng hangin na umiihip sa kanyang mga tainga. Pagkalipas lamang ng 1 segundo, lumiwanag ang kanyang mga mata, na ikinatakot niya, dahil sa loob ng sandaling iyon, siya at si Goldie kasama ang malaking itim na aso ay lumitaw sa paanan ng Pier Dojo sa silangang rehiyon, ang Yuanbao Mountain. Nang inig si Yusuf Zok sa buong katawan, malamang na mas malakas ang matandang mangangaso kaysa kay Tao Ancestor, ngunit sino siya? Ano nga ba ang umiiral sa mundong ito na hindi niya alam? Isa pa, paano niya nalaman na pupunta si Yusuf sa Pier Dojo? At pinapunta siya rito, nakabasa ba siya ng isip? Kahit na nakakabasa siya ng isip, dapat sana ay napansin ni Yusuf. Nang makaramdam ng lamig sa kanyang katawan, naniwala si Yusuf na taglay niya ang kanang braso at puso ng Diyos na higanteng espiritu, kahit ang ninunong tao ay hindi natatakot, kumbinsido siyang walang makakapatay sa kanya ngayon. Ngunit ngayon, kung ikukumpara sa matandang mangangaso, ang matandang mangangaso na ito ay madaling kayang lipulin siya ng 1,000 beses. Kasuklam-suklam na halimaw, tinatanong kita, sino ang iyong Panginoon? Biglang humarap si Yusuf sa malaking itim na aso at nagtanong. Humihingal, tila hindi makapagsalita ang malaking itim na aso, patuloy lamang sa pag-ungol, na nagpapakita ng isang uri ng takot na ekspresyon.